Ang tugatog ng buhay. Kabanata 373. Si Scott Pattinson ay ang nangungunang aso sa mga nakababatang henerasyon sa Pattinson pamilya. Siya ay may pinakamataas na antas ng likas na talento at pangunawa. Kaya ang ginawa ng pamilya Pattinson ang lahat para tulungan siyang lumaki. Sa katunayan, ipinanganak siyang isang henyo. Sa 25 taong gulang, nakamit na niya ang intermediate mystic na ranggo at naabot ang ika-6 na yugto kasama ang pamilyang minana ng Golden Crushing Punch. Sa isang suntok, kaya niyang durugan ang mga bakal na plato. Sa sandaling iyon, ginamit ni Scott ang 100% ng kanyang panloob na puwersa. Nais niyang patayin si Alex Rockefeller sa isang suntok upang ang mga mula sa yawl malinaw na nakikita ng pamilya at ng Divine Constabulary na hindi siya dapat ikahiya. Matapos magpakawala ng mabangis na dagendong, ang panloob na puwersa ay tumuutok sa kanyang unang nagsimula. Taluskos. Sandaling tumigil ang puso ng lahat na takot sa lakas ng kanyang suntok. Kahit si Anna. Si Coleman ay may takot sa kanyang mga mata. Nai-imagine niya kung gaano siya nasaktan ay kung siya ay sinuntok. Iyon ay kung siya ay nakaligtas sa unang lugar. Sa kabilang banda, ang suntok ni Alex ay ang Dragon Toss Punch ng pamilya Coleman. Ngunit hindi rin ito kamukha. Ito ay banayad at magaan, walang anumang tunog o bugzo ng hangin. Pumunta ka sa impyerno. Walang awa na sigaw ni Scott. Napasigaw si Michelle Yeoh sa takot. Tumingon siya at hindi naglakas loob na panoorin kung ano ang sumunod na nangyari. Boom! Tarat-tarat. Nagtama ang kanilang mga kamao sa isa't isa. Pagkatapos, ang tunog ng pag-crack ng mga buto ay maririnig ng masakit at isa sa kanila ang ipinadala at lumilipad. Sa halip na si Alex, si Scott ang pinalipad. Nanlaki ang mga mata ni Scott sa gulat. Hindi siya makapaniwala na fully charged na ang Golden Punch niya. Hindi man lang nagawang igalaw ni Crushing Punch si Alex nang tamaan siya nito. Parang si Scott ay tumama sa 100 toneladang bakal. Samantala, ang bawat pulgada ng mga buto ni Scott ay nadurog kaagad dahil sa baligtad na epekto. Nasaktan siya hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang mas hindi kapanipaniwala ay ang katotohanan na ang isang daloy ng enerhiya ay naglalabas mula sa kamao ni Alex. Ito. Tubusang nawasak ang mga ugat, meridian at panloob na organo ni Scott. Ngayon, walang maramdaman si Scott sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay tinamaan siya ng kidlat. Hindi ito ang uri ng nakakabighaning kilig na naramdaman kapag naaakit sa kabaligtaran ng kasarian. Sa halip, ito ang uri na umabot sa ilang 10 milyong mataas na boltahe na kuryente. 1 segundo lang ang inabot ni Scott bago niya napagtantong tapos na siya. Ang kanyang buhay ay kinuha na. 1 saglit. Bago siya namatay, isang realisasyon ang nangyari sa kanya. Hindi lang martial si Alex eksperto sa sining, ngunit siya rin ang tunay na master ng cultivation. Bagamat walang katapusang pagsisisi si Scott, huli na ang lahat. Bam! Bumagsak si Scott sa lupa at hindi na humihinga. Lahat ng tao sa pamilya Yeoh ay parang nakakita lang ng multo. Tinakpan ni Evan Loss ang bibig niya. Paano ito posible? Paano ito nangyari? Sigaw niya nakakaawa. Ilang beses na pinaikit ni Anna ang kanyang magagandang mata at nagulat siya ng husto. Napasigaw pa ng malakas si Michelle. Nagre-record pa rin si Sky Melves ng video ng labanan. Naglakad siya para tingnan si Scott bago umiling at bamantong hininga. Natalo si Scott Pattinson sa isang suntok at namatay on the spot. Walang sama ng loob na itatago sa laban na ito. 2 beses nang sinabi ni Sky na no grudges will be held. Ito ang pinagbabatayan na tuntunin ng mundo ng martial arts. Sa isang laban na nagtatakda ng buhay o kamatayan, anuman ang tagumpay o pagkatalo, ang magkakaibigang puwersa ng magkabilang panig ay hindi pinahintulutan. Eksaktong paghihiganti. Kung hindi, sila ay maituturing na mga kabiguan ng martial arts na lipunan at itatakwil. Maging ang Divine Constabulary ay sumang-ayon sa panuntunang ito. Gayunpaman, pinatay ni Sky ang kamera at hinaila si Alex sa isang tabi bago nagsalita sa mahinang boses. Scott. Si Pattinson ang pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon ng pamilya Pattinson. Isa rin siyang nangungunang miyembro ng pamilya Pattinson. Kahit na siya ay namatay sa iyong mga kamay sa isang patas na laban, dapat kang mag-ingat kapag lihim nilang sinubukang ipaghiganti siya. Gagamitin ko ito. Footage upang wastong babalaan sila laban sa paggawa nito, sabi ni Sky.
Salamat. Tumango si Alex. We're family, after all, tumawa si Sky at sinabi. Ikaw ba talaga ang immortal doctor? Tanong ni Sky pagkaraan ng ilang sandali. Ano? Natigilan si Alex. Nagsimula siyang mag-isip sa sarili. Talagang hindi nagpapigil si Wallace Yoke mula sa advertising kay Alex. Dahil hindi kayang dominahin ni Wallace ang Amerika ng buo, ginamit niya ito. Mahinang diskarte para dahan-daang ibunyag ang pagkakakilanlan ni Alex. Bilang isa sa 12 Battle Kings ng Divine Constabulary at isa sa kanilang 12 mga pinuno ng subgrupo, handa si Sky na tumayo at protektahan si Alex sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpunta laban sa pamilya Pattinson. Naturally, Sky had his reasons. Alex's greatest value was na siya ang immortal doctor. Bagamat nahulaan na ni Alex ang iniisip ni Sky, hindi niya ito masyadong inisip. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 374. Ito ay napaka-normal. Tutulungan lamang ng mga tao ang iba kung sila ay mahalaga. Kung hindi, maituturing na tanga ang katulong. Isasama ko si Michelle. I'll help her recover to her formal state, sabi ni Alex Rockefeller. Pagkatapos ay binuhat niya si Michelle Yaul bago tumalikod at umalis. Kanina, Alex. Nakita ko kung paano siya tinitigan ng pamilya Yaul ng masama. Kasama dito si Keith Yaul na parang nagsisisi na. Nangyari lang ang insidente ngayon dahil hiniling siya ni Michelle na tulungan siya. Walang ginawang masama si Alex sa pamilya Yaul. Sa katunayan, siya ang biktima. Salamat sa pagsubok na ito, nakita niya ng malinaw ang ilang bagay sa pangunahing antas. Pagkaalis ni Alex ay mabilis ding lumabas si Sky Melves. Kinuha rin niya ang kay Scott Pattinson na bangkay at umalis kasama niya. Nanatili si Anna Coleman upang tumawag ng ambulansya at harapin ang resulta. Ang mga mata ni Keith Yaul ay tila mapurol at may blanko ang ekspresyon sa kanyang mukha. Anna, sa tingin mo tumatanda na talaga ako? Masyado na ba akong matanda para gumawa ako ng napakahinang paghatol? Siya ay nagtanong kay Anna. Umiling si Anna. Lolo Yaul, nangyari na. Wala nang kailangang mag-overthink. Napabuntong hininga si Keith. Maayos ba talaga ang nasirang energy core ni Michelle? Tanong niya. Maaaring hindi kaya ng ibang tao pero kaya ni Alex. Sabi ni Anna. Lalong nagsisi si Keith matapos marinig iyon. Hindi niya kayang maging middleman. Asterisk si Richard asterisk. Bumalik si Alex sa Maple Villa. Hindi niya akalain na nandito rin si Walt's floor. Si Waltz ay nakasuot ng napaka-sexy na itim. Pajama outfit habang nanonood ng telebisyon sa couch sa sala. Napansin ni Waltz si Alex na karga-karga ang isang magandang babae sa kanyang mga bisig nang siya ay bumalik. Yung mukha niya agad na nagdilim at napatalon siya sa kinauupuan niya. Alex, iniinom mo ba ang babaeng ito? Hindi ko siya ininom. She's perfectly sober, sabi ni Alex. Uy, hindi ba ito ang munting demonyo mula sa pamilya Yaul? Ano ang nangyayari? The asterisk man, bakit siya? Sobrang nasaktan. Sinong gumawa nito? Tanong ni Waltz. Bumalik sa funeral hall ng pamilya Rockefeller, si Michelle ang nakahakbang. Pasulong upang magalok ng tulong. Natural, nakilala siya ni Waltz. Ikuha mo ako ng mainit na tubig. Ayusin ko muna ang mga buto niya, Alex. Sabi. Pagkatapos noon, medyo naging okupado si Alex. Ilang araw na ang nakalipas, ginamit niya si Zarveco para tulungan si James Coney na i-connecta ang kanyang mga buto sa pwesto. Nakabawi ang putol niyang binti sa loob ng kalahating oras. Gayunpaman, kinailangan ito ng labis na pagsisikap. Itong oras, gagawin ni Alex ang paggamot sa ilang yugto. Mas gamaan ang pakiramdam nito. Ginagawa ito. Pagkalipas ng 2 oras, natapos ang paggamot. Inilipat ni Alex si Michelle sa isang kama sa kwarto. Alex, ano ba talaga ang nangyari? Curious na tanong ni Waltz. Sinabi sa kanya ni Alex ang nangyari nang hindi nagtatago ng anumang impormasyon. Agad na nagpakawala ng bulat si Waltz. Oh my God! Pinatay mo ba si Scott Pattinson? Ang pamilyang Pattinson mula sa North Tokyo ay hindi magiging madaling pakitunguhan. Natatakot ako na tumahol ka sa maling puno. Magiging problema mamaya. Kilalang kilala mo ba ang pamilya Pattinson? Paano sila kumpara sa iyong 1,000 Miles Conglomerate?
Tanong ni Alex. Ito ay isang mahirap na paghahambing. Ang pamilya Pattinson ay may background sa martial arts at inuuna nila ang paglilinang ng martial arts. Samantala, Thousand Miles Conglomerate nakatutok sa negosyo. Ang martial arts ay gumaganap lamang ng isang pansuportang papel. Tama ang sinasabi ng mga tao na kami ay nagpapatakbo sa isang kulay abo na lugar. Kung gusto ng pamilya Pattinson na guluhin ka sila, karaniwang hindi gagamit ng ruta ng negosyo. Sila ay karaniwang magsisimula ng isang labanan at taya. Dito, paliwanag ni Waltz. Nanatiling tahimik si Alex. Gayunpaman kung sila ay ang uri ng backstabbing at kinasusuklaman kanila, maaaring sila. Pribadong umarkila ng isang tao para guluhin ka. Malamang din yun. Maaari kitang tulungan dito, ngunit ang aking mga kakayahan ay hindi sapat. Alex, mayroon bang anumang paraan upang mabilis na mapahusay ang aking kakayahan? Halimbawa, maaari tayong magdoble ang daming lessons or we can train together. Ano sa tingin mo? Tanong ni Waltz. Binigyan siya ni Alex ng mahinang katok sa kanyang noo. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakaisip siya ng isang ideya. Kung dadagdagan ko ang Thousand Miles Conglomerates, lakas sa labanan ng 10 beses, magagawa mo bang maging solid ang underworld ng California at negosyong kumikita? 10 beses mo bang sinabi? Mali ba ang narinig ko? Nagulat si Waltz. Bigyan mo ako ng oras. Matutulungan kitang maging isang innate grandmaster. Kailangan ko ng fail-proof backup team. Dapat kong siguraduhin na walang mangyayari sa aking ina, sa aking asawa, sa iyo at Maya. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Waltz bago tumalon kay Alex. Alex, gusto kong makuha ang mga anak mo. Inihagis siya ni Alex sa sofa. Dapat kang magkaroon ng mga anak na may unggoy. Noon, biglang naisip ni Alex ang isang babae at si Priscilla Peters. Kabanata 375. Si Priscilla Peters ang babaeng may pinakamalakas na likas na kadugo ni Alex Rockefeller kailanman nakilala. Sa katunayan, mas malakas pa si Priscilla kaysa sa babaeng nakasuot ng uniforme ng marino. Holly Yates. Kung magagawa siya ni Alex na kanyang alagad at sanayin, tiyak na magiging malakas siyang miyembro sa kanyang pangkat. Sa kasamaang palad, ito ay mapayapang panahon at si Priscilla ay isang estudyante sa universidad. Medyo mahirap at walang galang na gawin siyang alagad niya at gawin ang kanyang utos. Si Alex ay hindi direktang nakagabay sa kanya sa pamamagitan ni Michelle Yeoh. Ipaubaya niya ang lahat sa tadhana. Nawasak ang energy core ni Michelle at nawala ang lahat ng kakayahan niya sa martial arts. Pwede. Ayusin pa yan, tanong ni Waltz. Tumanggo si Alex. Pwede naman. Kakailanganin ko lang gumamit ng isang uri ng tableta na tinatawag na energy recovery pill. Ito ay mapagaling ang kanyang energy core at tulungan siyang ituon muli ang kanyang panloob na puwersa. Ang orihinal na paraan ng paglilinang na itinuro ng kanyang pamilya ay nag-iwan sa kanya ng ilang mga side effect. Ngayon, na ang kanyang enerhiya core ay nawasak, ang mga side effect ay nawala. Ang magiging kalagayan niya, mas mabuti pa pagkatapos niyang gumaling, paliwanag ni Alex. Pagkatapos noon, hinayaan ni Alex na magpahinga si Waltz habang siya ay nakatayong mag-isa sa isang wasak na patio. Tumangala siya sa langit. May mga bituin sa buong kalangitan habang ang buwan ay kumikinang ng maliwanag. Gayunpaman, nagkaroon si Alex ng isang pakiramdam na ang mga bagay ay hindi magiging kalmado ng matagal. Ang pamilyang Rockefeller, mga Japanese ninja, ang pamilyang Pattinson at ang nakatagong kaaway. Ang kanyang ina ay labis na nag-iingat at hindi man lang maglakas loob na magsalita tungkol sa lahat ng ginugulo niya ang buhay na ganap. Mula nang lumitaw ang mga taong ito, hindi naging mahinahon ang buhay. Ang tanging paraan upang mapangalagaan ang kanyang sarili at maprotektahan ang kanyang pamilya sa ganitong mapanganib. Kapaligiran ay upang maging mas malakas, upang gawin ang kanyang mga kaaway manginig sa takot, upang masindak ang mga tao sa mundo sa kanyang kapangyarihan. Hindi lang niya kailangan ng sarili niyang kakayahan, kailangan din niya ng malalakas na puwersa sa paligid niya. Sa ikalawang palapag, nakatayo pa rin si Walt sa harap ng French window habang tahimik siyang nakatingin. Pababa kay Alex. Asterisk si Richard asterisk. Kinabukasan, wala nang ibang pinuntahan si Alex. Nanatili siya sa bahay para tumuon sa pagbabago ng pamamaraan ng martial arts ni Waltz.
Si Alex ay tumagal ng kabuoang 5 oras upang baguhin ang core force na kasalukuyang ginagawa niya na ito ay lubos na nagpalakas ng kanyang bilis ng paglilinang ng malaki. Nagdagdag din siya ng bagong paglilinang. Nilalaman sa kanyang pamamaraan. Pinangalanan ni Alex ang bagong pamamaraan na Moon of the Nine Revolutions. Sa bawat revolusyon ang ikot ng buwan tataas ang kanyang kapangyarihan. Binago din ni Alex ang nilalaman ng bagong bersyon ni Michelle ng Swan's Yoga. Hindi ito tunog tulad ng isang malaking gawa, ngunit Alex ay isang Diyos tulad ng pag-iral. Iba pang mga dakilang masters. Aabutin ng isang malaking halaga ng oras upang lumikha ng isang buong hanay ng mga diskarte. Paano si Alex makakagawa ng isa sa loob lamang ng ilang oras? Upang maging matapat, hindi ito nakakagulat sa lahat. Ito ay isang patunay ng kanyang sariling tagumpay sa paglinang ng puwersa. Nagawa ni Alex na pumili ng ilang bahagi ng kanyang pamamaraan para i-blend ito. Gamit ang kanilang orihinal na mga diskarte sa core force. Parang nagtatanong sa isang professor na nag-aral ng karagdagang matematika, calculus, at mga limitasyon upang makabuo ng matematika sa elementarya. Pagsusulit. Hindi ba ito isang piraso ng cake? Sa gabi, umuwi si Waltz pagkatapos ng trabaho. Nagulat siya nang makitang nagluluto si Alex sa kusina. Nang maamoy niya ang pagkain ay agad na tumulo ang bibig niya at siya ay nagsimulang makaramdam ng gutom. Alex, ikaw ang nagluto. Bulalas ni Waltz. Nakasuot ng damit, pumasok si Waltz sa kusina at inabot ang pagkain sa plato. Wham! Itinulak ni Alex ang kamay niya. Nagugas ka na ba ng kamay? Tanong ni Alex. Ugasan mo sila para sa akin, sabi ni Waltz. Gamitin ang mga kagamitan. Nagugas pa rin ng kamay si Waltz bago ginamit ang tinidor at kutsara para tikman ang pagkain. Nasa sa sumunod na sandali, ngumiti agad siya. Ang pagkain ay napakasarap. Ang sarap. Masarap. Hindi ako makapaniwala na mayroon kang napakahusay na kasanayan sa pagluluto. Ikaw ay sapat na mabuti upang maging isang profesional na chef. Tiyak na nakatanggap ka ng tamang pagsasanay para dito, hindi ba? Umalaklak si Alex. Natuto akong magluto noong kasama ko ang pamilyang Essex. Ang aking biyenan ay isang napakapiling kumain. Kung hindi ako gumawa ng pagkain na sapat para sa kanya, siya ay sumisigaw sa akin. Sa totoo lang, alam na alam ni Alex na hindi lang siya gusto ni Claire Essex at sinadya kinuha sa kanya. Nagulat si Waltz. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 376. Biglang ibinaba ni Waltz Floor ang kanyang mga kagamitan at niyakap si Alex Rockefeller mula sa likuran. Alex, hiwalayan mo na. Ikaw at si Dorothy ay mula sa dalawang magkaibang mundo. Dagdag pa, weirdo ang biyenan mo. Maaari mo akong gawing pangalawang asawa at si Maya sa iyo ay unang asawa. Kung talagang dumating ito, maaari mong maging pangatlong asawa si Michelle. Ikaw ay magiging sapat na okupado. Mapait na tumawa si Alex. Natapos ko na ang pagbabago para sa iyong core force. Ito ay nasa iyong silid. Pinangalanan ko itong Moon. Ng 9 na revolusyon. Ikaw, bago natapos ni Alex ang kanyang pangungusap, natapos na ni Waltz. Binitawan na siya at tumakbo. She asterisk T. Anong klaseng asawa ito? Nakakainis siyang babae. Bulong ni Alex sa harap niya, nagpatuloy sa pagluluto. Sa lalong madaling panahon, tumakbo si Waltz palabas ng kanyang silid at tinanong si Alex ng lahat ng uri ng mga katanungan tungkol sa paglilinang. Dahil sa inis, idiniin ni Alex ang palad niya sa likod niya at sinimulang buhayin siya. Landas ng paglilinang. Nagsimulang mabuo ang landas sa mga ugat sa kanyang katawan. Mula ngayon, magsanay ka ng ganito. Hindi kita matutulungan sa martial art technique. Pagkakaroon ka upang malaman ito sa iyong sarili. Tsaka, sabi ni Alex bago kumuha ng papel. Ang kanyang bulsa na may nakasulat na listahan ng mga halamang gamot, mga bagay na kailangan para gumawa ng mga table tasks para kay Waltz. Narito ang isang listahan ng lahat ng mga halamang gamot na kailangan. Kung maaari mong makuha ang mga ito, subukang gawin ito. Gagawa ako ng pills para upang madagdagan ang iyong kakayahan. Huwag mag-atubiling pag-usapan ng bagay na ito sa iyong ninong. Basically, kayo ang mag-supply ng ingredients, I'll make the pills. Sama-sama, gagawin natin. Ang Thousand Miles Conglomerate ay nangingibabaw sa underworld ng California sa sarili nitong
Kumango si Waltz. Sige. Kakausapin ko ang aking ninong tungkol dito. Asterisk si Richard asterisk. Isang araw na naman ang lumipas sa isang kisap mata. Kinaumagahan, nakatanggap ng tawag si Alex mula sa kanyang ina, si Brittany Rockefeller. She sounded so excited and loud that Alex. Naisip na baka mabingi siya. Anak, ang galing mo. Bulalas niya. Ang recipe ng Bounty Acne Cream na binago mo para sa akin ay nagbunga ng hindi pangkaraniwang magagandang resulta. Ito ay 3 beses na mas epektibo kaysa sa produkto na aming binuo. Alam mo ba kung ano ito? Ibig sabihin, nangangahulugan ito na ito ay isang produkto na kayang talunin ang anumang brand ng acne cream sa mundo. Isa pa, whitening recipe ba ang ibang recipe na naiwan mo? Ang pagiging epektibo nito ay pare-pareho. Nakakagulat, sabi ni Brittany. Bahagyang napangiti si Alex matapos marinig ang sinabi nito. Hindi mabilang ang iba pang mga recipe na tulad ng mga nasa isip niya. Ang dalawang iyon ay ang 2 pinakakaraniwang uri. Gayunpaman, ang mas epektibong mga recipe ay nangangailangan ng labis. Mahalagang espiritual na mga halamang gamot at ang mga ito ay talagang bahagi ng medicinal alchemy. Kaya marami sa mga produktong iyon ang hindi maaaring gawin ng maramihan. Kung hindi, ang mga resulta ay maging mas epektibo pa. Nanay, ang pangunahing epekto ng recipe na iyon ay hindi pagpaputi. Mayroon itong anti-aging at anti-wrinkling ari-arian. Pero byproduct ang whitening, paliwanag ni Alex. Ano? Nagulat si Brittany. Mayroon pa itong anti-aging at anti-wrinkling properties. Hindi pwede. Ipapatupad ko na ka-target ng mga eksperimento upang makagawa ng tumpak na pang-eksperimentong data, dagdag niya. Tandaan na panatilihing sikreto ang recipe. Umisi si Alex. Hindi ako tanga. Siyempre, alam ko na ang gagawin. Mag-ingat sa California. Balita ko meron isang pagtatangkang pagpatay kay Zendaya sa isang konsyerto. Ito ay kitawa-tawa. Paano kaya? May nangyaring ganyan. Pinunasan ni Alex ang kanyang ilong. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang ina kung malaman itong nandoon siya nang mangyari iyon. Nangyari. Nang matapos ang tawag niya kay Brittany, nakatanggap siya ng tawag mula kay Cheryl Coney. Alex, naaalala mo pa ba ang espesyalista sa utak mula sa California Main Hospital, si Andrew? Tanong niya. Tumawa si Alex. Yung malaking ilong na dayuhan na nagsasabi ng mga bagay na hindi ko kayang seryosohin. Siyempre, naalala ko siya. Pumunta siya sa akin at sinabing gusto niyang magpagamot mula sa iyo. Oh. Kung gayon, inilathala ba niya ang ipinangakong paghingi ng tawad sa Swiss Medical Journal? Bakit hindi ka pumunta at tingnan? Bagamat hindi niya ito na-publish, nag-imbita siya ng isang reporter mula sa publishing company na iyon. Sinabi ng reporter na ang paghingi ng tawad ay magiging lamang. Na inilathala pagkatapos na mapatunayang mabisa ang iyong tradisyonal na gamot. Nagtaas ng kilay si Alex. Sige. Pupunta ako kaagad. Nang dumating si Alex sa pangunahing ospital ng California, nakita ni Alex si Beatrice Essex na nakikipag-usap sa ilan ng kanyang mga kaklase. Nang madaanan niya ang mga ito, nakikinig siya sa usapan nila. Sa huli, nalaman niyang nandito talaga sila para hanapin si Mask. Parang pareho kay Zendaya. Na-hospital ang mga babaeng bodyguard dito. Beatrice, bilisan mo. Alamin natin kung nandito si Mask, ang lalaking pinapangarap mo. Kung makuha natin. Upang makita siya, sa wakas ay makakainom ka na at makakain ng payapa at maaalis sa iyong paghihirap. Mula sa sobrang pagkamis sa kanya. Napatulala si Alex sa narinig niya. Kabanata 377. May mali ba sa utak ng babaeng ito? May feelings talaga siya kay Mask. Good gosh. Pakiramdam ni Alex Rockefeller ay para siyang tinamaan ng kidlat. Barring aside the fact that si Beatrice Essex ay nakababatang kapatid na babae ni Dorothy Essex, siya rin ay sarili niyang hipag. Sa nakalipas na 10 buwan, ang babaeng ito ay palaging inaayawan siya sa kanyang kakaiba mannerism. Tinawag niya ito sa pagiging inutil o isang basura. Malamang magugulat si Beatrice kapag nalaman niyang crush niya si Mask na. Sa totoo lang ay Alex. Umiling si Alex. Nagpasya siyang huwag pansinin at nagpatuloy sa paglalakad papasok. Gayunpaman, napansin talaga siya ni Beatrice.
Agad siyang tumakbo at hinawakan siya sa t-shirt niya. Bakit ka nandito? Ano ang mga ginagawa mo dito? Tanong niya. Tiningnan ni Alex kung gaano siya kakaiba. Sa tingin ko wala akong kinalaman dito at kasama mo ba? Kalmadong itinulak siya ni Alex. **** ka. Maaaring hindi mo ito napagtanto ngunit alam kong narito ka upang makita ang babaeng iyon. Doktor, paano ka naging walang hiya? Nagbago lang ang isip ng kapatid ko tungkol sa iyo. At nakakakilala ka na ng ibang babae sa likod niya. Hindi ka ba maaaring kumilos ng higit pa sa isang normal na lalaki? Maaari kang makakuha ng trabaho o kahit na gumawa ng mga paghahatid. Galit na sabi ni Beatrice. Malamig na tumawa si Alex. Pagpa-deliver. Sa tingin mo ba kailangan ko ng ganoong kaliit na halagang pera? Nakita mo ba akong nakikipagkita sa ibang babae? Biglang naalala ni Beatrice na $20 million lang ang natanggap ni Alex mula kay Felix Pastol. Ngayong may pera na si Alex, natural niyang minamaliit ang pera niya ay kikita sa paggawa ng mga paghahatid. Pero walang ingat na ginagastos ng bastos na ito ang kanyang pera. Nakikita niya ang ibang babae at siya ay hindi man lang nagbigay ng kahit isang sentimo sa kanyang ina. Tsaka please gumising ka na. Isang bagay ang hahabulin ng mga kilalang tao ngunit isa pang bagay kung ikaw. Gawin ito ng walang pag-iisip. Paano ka may in love kay Mas? Halos wala kang alam sa kanya. Kilala ka pa ba niya? Alam ba niya kung sino ka? Kung marami ka. Enerhiya, bakit hindi ka pumili ng Berda o Culinary Arts sa bahay? Baka mapunta ka at ikakasal sa mabuting tao in the future, biglang sabi ni Alex. Namula ang mukha ni Beatrice matapos marinig ang sinabi ni Alex. Ito ang kanyang sikreto. Sinabi lang niya sa ilang mabubuting kaibigan ang tungkol dito nang mangyari ang insidente. Nangyari. Hindi niya sinabi sa kanyang ina o sa kanyang kapatid na babae. Paano nalaman ni Alex? Sa sumunod na segundo, nagalit si Beatrice mula sa kahihiyan. Ano bang meron nito? Gawin sa iyo. Bakit ka nag-aalala? Hindi ako mapakali na alagaan ka. Umanda ka kay Mas lahat ng gusto mo. Sabi ni Alex kanina at aalis. Galit na galit si Beatrice kaya natapakan niya ang kanyang paa sa lupa. Tumakbo papunta sa kanya ang kaibigan niyang si Mona Wise. Hindi ba bayaw mo yan? Bakit siya nakatingin? Parang mask sa likod. Natigilan si Beatrice. Tumingin siya kay Alex bago ngumisi. Paano kaya? Tingnan mo siya. Para siyang aso maglakad. Sige, sige. Huwag nating pakialaman ang nakakainis mong bayaw. Bilisan, hanapin natin si Mascara. Kung namimiss natin siya, iiyak ka na lang ulit. Sabi ng kaibigan ni Beatrice. Narinig ni Alex ang lahat. Gusto niyang tumakbo papunta sa kanya at dukutin ang mga mata nito. Tingnan mo ng malinaw. Ako si Mas, ang lalaking pinapangarap mo buong araw at gabi. Ngayon itigil ang pangangarap. Hindi kita magugustuhan. Hindi nagtagal, dumating si Alex sa opisina ni Cheryl Coney. Sa kwarto, bukod kina Cheryl at Andrew the big-nosed foreigner, ay mayroon ding isang matangkad, mukhang dayuhan na dilag na may blonde na buhok at asul na mga mata na may suot na salamin. Siya ay malamang na binanggit ng reporter mula sa medical publishing company na si Cheryl. Mayroon ding isang medyo may edad na lalaki. Nakilala na ni Alex ang taong ito dati. Siya si Lucifer North, ang direktor ng First City Hospital. Pagdating ni Alex, mukhang excited agad si Andrew. Diyos ko! Sa wakas makikita ko na ikaw na naman. Bulalas ni Andrew. Gusto niyang salubungin ng mainit na yakap si Alex ngunit mabilis siyang tinulak ni Alex. Hindi ako iyong Diyos. Si Andrew ay hindi nakaramdam ng awkward tungkol dito. Sa halip tumawa siya. Oh, tama. Ako bigla. Naalala. Napakakaunting tao sa Amerika ang naniniwala sa Diyos na sinasabi natin. Naniniwala ka sa ibang Diyos. Dear Alex, kahit sinong Diyos ang pinaniniwalaan mo, ikaw ay katulad ng aking Diyos. Pinipigilan ni Cheryl ang pagtawa. Nahirapan si Lucifer na pigilan ang kanyang hadjet. Ang blonde lady naman ay tinignan si Alex ng taas baba bago nguya. Andrew, pinahiya mo ako. Ang Diyos na sinabi mo ay isang babae. Sa tingin mo ba babae siya? Anyway, siya ba ang miracle doctor na binanggit mo na kayang buhayin ng mga patay at hayaan ang mga pasyente?
na may putol na mga binti ay lumakad muli sa loob ng kalahating oras. Talagang hinala ko na maaaring mayroon ka. Alzheimer's disease. Sinulyapan ni Alex ang babaeng reporter at unti-unting nanlamig ang tingin nito. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 378. Dear Alex, huwag mo itong isa-puso. Ang kanyang pangalan ay Miranda Finn. Maaari mo siyang tawagan. Maliit na Finn. Siya ang apo ng isang matandang kaibigan ko. Mula noong siya ay isang bata. Well, she's been like a stray kuting. Mabilis na sabi ni Andrew. Bago pa makapagsalita si Andrew ay pinutol na siya ni Miranda. Andrew, pupunta ka, piss me off kung patuloy kang nagsasalita ng ganito. Itigil ang pag-aaksaya ng aking oras. Siya ay napakabata, ngunit ikaw. Tawagin siyang isang kamanghamanghang miracle doctor. Siguradong niloko ka niya. Kalmadong tumingin si Alex Rockefeller kay Andrew. Ibig sabihin ba nito ay hindi ka kumbinsido dito, babae pa? Tanong niya. Kinawayan ni Andrew ang kamay. Si Alex, napakahirap niyang pakitunguhan. Umaasa talaga ako. Makukumbansi mo siya. Tumawa ng malakas si Miranda. Andrew, baka niloko ka niya. Sa totoo lang, hindi ako pumunta para mag-interview o kung ano paman. Gusto ko lang makita kung anong klase na niloko ka ng tao. Oh, may natutunan akong bago ngayon. Tradisyonal na gamot. Iyan ba ay itinuturing na kaalaman sa medisina? Ito ay halos pangkukulam, isang bagay ipinasa ng mga tribong Amerikano na may kinalaman sa mga pamahiin at alamat. Andrew, ikaw. Dapat talagang humanap ng tamang pambata na mythical storybook mula sa Amerika. Kung hindi, baka sobrang nakakahiya. Si Cheryl Coney at Lucifer North ay parehong labis na nagalit kay Miranda. Gayunpaman siya ay isang banyagang babaeng reporter. Hindi nila magawang magalit at sigawan siya sa kanyang mukha. Agad namang lumapit si Alex kay Miranda. Nabigla siya. Anong gagawin mo sa akin? Sinasabi ko sa iyo, ako ay isang karate eksperto. Napatingin si Alex sa kanyang asul na mga mata na tila pag-aari ng isang mabangis na pusa. Ito ay ang unang pagkakataon na hinawakan niya ang kanyang tingin sa isang Persian sa ganoong kalayuan. Hindi ka ba naniniwala sa tradisyonal na gamot? Sa tingin mo ba lahat ng ito ay pamahiin at mito? Mahina kong tanong ni Alex. Siyempre, sabi ni Miranda. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang hitsura ng mga alamat sa Amerika. Marahan niyang itinaas ang isang daliri at tinapik si Miranda sa ibaba ng kanyang leeg. Sa susunod na segundo, nagsimula siyang sumigaw ng malakas. Oh my God! Diyos ko! Bakit hindi pwede? Lumipat ako. Paralisado na ba ako? Ano ang ginawa mo sa akin? Oh Diyos ko! Ayoko maging paralisado. Nagulat din ang iba, pati si Cheryl. Sa tradisyonal na gamot, walang anumang uri ng acupuncture na pamamaraan na magagawa kaagad at i-freeze ang mga paa sa lugar. Maging ang teorya ng pagtama sa pressure point ng isang tao bilang na inilarawan sa mga nobelang martial arts ay hindi praktikal sa tradisyonal na gamot. Umiiyak ng malakas si Miranda na may takot na ekspresyon. Di ba sabi mo ang tradisyonal na gamot ay pangkukulam at alamat lamang? Ipinakikita ko sa iyo kung ano. Ang tradisyonal na gamot ay sa ngayon, sabi ni Alex. Hindi ito tradisyonal na gamot. Ito ay martial arts. Tama iyan. Iyong mga tao ang tawag dito. Pagpindot sa isang pressure point, hindi ba? Ito ay inilarawan tulad ng sa Condor Heroes, Miranda. Sabi. Hindi makapaniwala si Alex na nakita na niya ito dati. Umiling si Alex. Ito ay tradisyonal na gamot. Hindi pa rin naniwala si Miranda sa kanya at nagpatuloy sa pagsigaw. Sa inis niya, tinapik ulit siya ni Alex. Ngayon, hindi makapagsalita si Miranda. Kaya niya ibuka lamang ang kanyang bibig nang walang anumang ingay. Umikot ang mga eyeballs niya mula kaliwa hanggang tama. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang bigyan ng tingin si Andrew at ito ay naging tila kakaiba sa kanya. Hindi siya pinansin ni Alex at tumingin kay Andrew. Mukhang babagsak ang pangako mo sa pamamagitan ng hindi siya naniniwala dito. Hindi. Ayos lang. Kahit nawala si Little Finn, maaari pa rin akong makabuo ng artikulo sa aking sarili at ilathala ito sa papel.
Pumunta ako sa iyo para magpagamot para ako mismo. Maranasan ang nakapagpapagaling na epekto ng tradisyonal na gamot. Sa ganoong paraan, ang aking pagsusulat ay magiging mas mapanghikayat. Gusto kong malaman ng buong mundo na ang tradisyonal na gamot ay kahanga-hanga. Bulalas ni Andrew. Umalaklak si Alex. Sige. Bibigyan kita ng paggamot ngayon. Mapapagaling kita sa pancreatitis sa loob ng kalahating oras. Ano? Kalahating oras. Oh Diyos ko. Alex, ikaw talaga ang aking Diyosa ng awa. Andrew bulalas. Napangisi naman si Miranda. Mapapagaling ba talaga ni Alex si Andrew ng pancreatitis sa loob ng kalahating oras? Ito ang pinakamalaki. Biro na narinig niya. Kung talagang magagawa ito ni Alex, nanumpa si Miranda na haharapin niya ito. Siya bilang kanyang ama. Sa kasamaang palad, hindi siya makapagsalita ngayon. Kabanata 379. Naiisip ito ni Alex Rockefeller saglit. Ang pinakamainam na paraan upang gamutin ang malaking ilong na dayuhan na ito ng kanyang pancreatitis ay ang paggamit ng isang nakuryenteng karayom na may katangiang kidlat. Sa katunayan, ang paggamit ng isang daliri ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan. Gayunpaman, hindi matanggap ng karamihan sa mga karaniwang tao na tretuhin sila gamit ang mga paraan ng finger poking. Kung hindi gumagamit ng isang pilak na karayom upang isagawa ang acupuncture, ito ay lalabas na masyadong hindi makatwiran. Karamihan sa mga tao ay hindi mauunawaan ito. Kaya naman tumingin si Alex kay Cheryl. Connie, may silver needle ka ba? Pwede ko bang hiramin? Si Cheryl ay isang doktor na nagsagawa ng pagsasanib ng tradisyonal at modernong gamot. Ang acupuncture ay isa sa kanyang lakas. Kaya tiyak na mayroon siyang mga pilak na karayom sa kanya. Drawer. Agad siyang naglabas ng isang bagong pakete ng mga pilak na karayom. Akala ko ikaw. Hindi gumamit ng pilak na karayom, sabi niya. Napabuntong hininga si Alex. Nag-aalala ako na hindi maintindihan ng mga dayuhang ito ang paggamot kung hindi man. Tumawa ng mahina si Cheryl. Sa tingin mo ba maiintindihan nila ito dahil lang sa paggamit mo mga karayom na pilak? Tama siya, ngunit nagpa siya pa rin si Alex na gumamit ng mga pilak na karayom. Sa katunayan, ginamit niya ang isang tila. Mahimalang pamamaraan na kasama ang paghahagis ng mga karayom sa hangin. Naku, hindi. Diyos ko. Dear Alex, sa tingin mo ba ako ay isang dartboard? Andrew ay. Agad na napasigaw sa gulat matapos hilahin pataas ang kanyang sando. Gayunpaman, huli na ang lahat. Masyadong mabilis kumilos si Alex. Sa isang pitik ng kanyang daliri ay itinusok ng pilak na karayom ang pressure point ni Andrew. Isang maikling bahagi lamang ng karayom at nakapikit pa rin at kitang-kitang nanginginig. Tigilan mo na ang ingay. Hindi rin masakit. Sinaman ng tingin ni Alex si Andrew. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ni Cheryl at Lucifer North sa hindi makapaniwala. Ang ilang mga nurse ay medyo magaspang kapag nag-iniksyon ng mga karayom sa pamamagitan ng puwitan ng mga pasyente, iyon ay naiintindihan pa rin. Gayunpaman, ito ay sadyang mapangahas na magkaroon ng mga pilak na karayom. Itinapon sa paligid ng ganito. Ang mga pilak na karayom ay napakahusay. Bukod dito, ang acupuncture ay nangangailangan ng katumpakan sa pagtukoy ng mga punto ng acupuncture na noon pa man ay tiyak na hindi maaaring gawin ng mga ordinaryong tao. Si Miranda Finn na kaya lang igalaw ang mga bahagi ng kanyang katawan sa itaas ng kanyang leeg ay parang siya. Malalaglag na malapas ang mata. Sa sandaling iyon, may pumasok na ibang babae sa pintuan. Nakasuot siya ng face mask. Kung siya ay isang paparazzi, mararamdaman sana ito ng mga tao sa silid. Gayunpaman sa halip siya ang megastar na muntik nang mapatay kanina. Zendaya. Pagpasok pa lang ni Zendaya, nakita niya si Miranda sa isang kakaibang pose na may kakaibang hitsura. Mukha niya. Miranda, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong niya. Magkaibigan pala sina Zendaya at Miranda. Tumahimik si Lucifer kay Zendaya. Pagtatanong sa kanya na tumahimik. Natigilan si Zendaya. Sa sandaling iyon, inihagis ni Alex ang 3 higit pang mga karayom na tumpak na natusok sa presyon. Nakaturo sa tiyan ni Andrew. Ngayon, tanging curiosity na lang ang naiwan kay Andrew. Parang Alex lang sabi niya, hindi naman talaga masakit ang mahahabang karayom na tumusok sa kanyang balat. Naramdaman lang ni Andrew. Isang bahagyang pamamanhid at makati na sensasyon.
Medyo hindi ka panipaniwala ang lahat. Nakatitig si Andrew sa kanyang tiyan habang malalim na nilulubog ang sarili sa hindi pangkaraniwang pagtrato. Proseso. Nakita na rin ni Zendaya ng malinaw ang mukha ni Alex. Alex Rockefeller, ikaw pala, sabi niya sa gulat na tono. Sinenyasan ni Lucifer si Zendaya na huwag muling gumawa ng anumang ingay. Noon lang ginawa niya marahas na pinagdikit ang kanyang mga palad. Pagkatapos noon tiningnan niya ang mukha ni Alex nang wala. Kumikislap. Hindi matukoy ng isa kung anong emosyon ang ipinapahayag niya sa kanyang mukha na tatakpan ng maskara. Pero hindi man lang siya nilainggan ni Alex. Sa sandaling iyon siya ay tila lubos na nakatutok. Hawak niya ang ikalimang karayom at ito rin ang huling karayom na gagamitin niya sa panahong ito sa paggamot. Andrew. Biglang sabi ni Alex. Medyo malubha na ang kondisyon ng iyong pancreatitis. May mga palatandaan ng calcification at cysts. Ang huling karayom na ito na gagamitin ko ay medyo masakit. Kung ikaw ay takot sa sakit kaya kitang hampasin hanggang sa mahimatay ka. O hindi. I mean magagamit ko anesthesia sa iyo. Paliwanag ni Alex. Hindi, mahal na Alex. Ayaw ko ng anesthesia. Gusto kong maranasan ang hindi pangkaraniwang paggamot na ito. Ang pinaka-orihinal na paraan. Alam mo ba na ang aking pangunahing doktor ay nagrekomenda ng operasyon para sa akin? Ngunit iyon ay masyadong nakakatakot dahil ang rate ng tagumpay ay 30% lamang at ako. Malamang na hindi na gising mula sa operating table. Huwag mag-alala. Ako ay isang malakas na tao. Who's not afraid of pain, mabilis na sabi ni Andrew. Ayon sa gusto mo. Bulalas ni Alex. Kalmado ang mukha ni Alex. Biglang nagsimula ang pilak na karayom sa kanyang kamay at mag-vibrate sa sarili. May mga maliliit na electric spark pa sa dulo ng karayom. Nasa. Sa susunod na sandali, ang pilak na karayom ay humiwalay sa mga daliri ni Alex at talagang lumutang papasok. Ang hangin. Lalong lumiwanag ang mga electric sparks dito. Oh. Oh my God. Ano ito? Ito ba ay isang espesyal na kapangyarihan? Nagsimulang sumigaw si Andrew. Puno ng pananabik ang kanyang mukha at hindi niya maaninag ang kanyang mga mata. Mula sa pilak na karayom. Ganon din ang ginawa ng iba sa grupo. Kinokontrol ni Alex ang pilak na karayom gamit ang chi kaya nagpatuloy itong lumutang sa hangin. Siya. Marahang sumulyap kay Miranda. Sa ekspresyon niya, halata niyang nabigla siya. Ito ay parang nakakita siya ng milagro. Sa kabilang banda, tila si Zendaya. Medyo mahinahon. Dahil siya ay mula sa pamilya Stormer ng Michigan, nakatagpo siya medyo kakaibang tao sa buhay niya. Ang kanyang ama ay isang dalubhasa sa martial arts. Siya. Alam na kapag naabot ng isang tao ang antas ng paglilinang kung saan magagawa ng kanilang panloob na puwersa. Gamitin sa labas ang pagmamanipula ng mga magagaan na bagay tulad ng isang pilak na karayom ay hindi ganoon kahirap. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 380. Gayunpaman hindi lubos na maunawaan ni Zendaya kung bakit nagkaroon ng sizzling kidlat. Ito ay isang chi needle na ginagamit namin sa tradisyonal na gamot. Ito ay nilikha sa pamamagitan ng imbuing needles na may chi energy. Maaari mong isipin ang mga kidlat ng kidlat bilang bioelectricity, Alex Rockefeller. Mahinahong sabi. Unti-unting umusad ang pilak na karayom. Kapag ito ay 5 sentimetro ang layo mula sa natitirang bahagi ng ang mga pilak na karayom, ang electric spark dito ay kumalat sa iba pang 4 na karayom at lahat sila ay nagsimulang maglabas ng mga electric spark. Taluskos. Oh. Sigaw ni Andrew. Ito ay hindi mabata masakit. Sa totoo lang, hindi ito masyadong naiiba sa karaniwang operasyon. Kasama rin sa paggamot na ito ay tinatanggal ang mga calcified na bahagi ng kanyang pancreas at ang mga cysts sa paligid nito. Ang pagkakaiba lang ay gagawin ito ng mga doktor sa kanluran gamit ang isang scalpel, habang si Alex ay ginawa ito gamit ang nakuryenteng chi ng mga karayom. Wham! Sinampal ng malakas ni Alex si Andrew kaya nahimatay ito. Ang susunod na bahagi ay magiging madali. Habang namamangha ang lahat, nagsimula ang mga pilak na karayom sa katawan ni Andrew ay naglalabas ng masangsang at hindi kanais-nais na berdeng usok. Pabaho. Tinakpan ni Cheryl Coney ang ilong habang umuurong. Ang bango kasi. Inihaw na karne.
Parang relax na relax si Alex. Talaga, ang mga festering parts ng pancreas niya. Direktang inihaw at sinipsip ng mga kidlat mula sa mga pilak na karayom. Ginagawa nito na medyo parang inihaw na karne kahit mabaho. Oh, tama. Paano ang matanda ginagawa ngayon? Mas maganda siya. Siya ay nagtatanong kung pupunta ka sa aming lugar para sa hapunan. Ay free ka ba mamayang gabi? Nakangiting tanong ni Cheryl. Umiling si Alex. Hindi ngayong gabi. May appointment na ako. Nagdilim ang mga mata ni Cheryl. Akala niya ay si Dorothy Essex ang tinutukoy niya. Sa katotohanan, hindi iyon ang kaso. Sa halip, nagkaroon ng appointment si Alex kina Jack Trent at Lian Graves para dumalo sa kanila seremonya ng parangal ng kumpanya. Gagamitin niya ang pagkakataong ito para subaybayan ang tao na nagbigay kay Lian ng kanyang parasitic disease. Originally, kagabi pa daw. Pero, dahil ang ilang mga tao ay hindi nakarating sa oras at marami sa mga empleyado mula sa linis, ang kumpanya ay nasa labas pa rin, nagpasya silang maghintay ng isa pang araw. Sa loob ng kalahating oras natapos ang paggamot. Matapos tanggalin ang mga pilak na karayom, nagising si Andrew na sumisigaw. Anong nangyari sa akin? Inihagis ni Alex ang mga pilak na karayom. Ayos ka na ngayon. Maaari kang magpa-check up. Talaga. Totoo ba yan? Oh. Parang wala na talaga akong sakit. Sa katunayan, hindi ko kailanman nakaramdam ito ng nakaka-relax. Parang bumalik ako sa kalagayan ko sa loob ng 20 taon kanina. I can drink rum again, sabi ni Andrew bago niyakap ng mahigpit si Alex. Pagkatapos noon pumunta siya para magpa-check up. Pagkatapos ay ibinalik ni Alex ang kalayaan ni Miranda Finn. Ngayon, naiisip mo pa ba ang tradisyonal na gamot? Ay pamahiin. Tanong niya. Mahuhulaan ni Zendaya kung ano ang nangyari sa pagitan ng dalawang ito. Miranda, si Alex ay aking kaibigan. Siya ay isang napakahusay na practitioner ng tradisyonal na gamot at inayos niya ang aking tuhod. Sabi niya. Oh. Bulalas ni Miranda. Makakausap na ulit ako. Wala na ang paralysis. Mahal kong Zendaya, kaibigan mo talaga siya eh. Ito ay talagang. Ito ay kamanghamanghang. Nagpa siya akong gumawa ng feature sa. Ikaw, Daddy. Anong tinawag mo sa akin? Tanong ni Alex. Oh, well, I swore that if you manage to cure that alcoholic Andrew of his disease within kalahating oras, I'd call you Daddy. Well, tulad ng nakikita mo, nanalo ka. Paliwanag ni Miranda. Nagsimulang tumawa si Alex. Ang mga bagay ay naging maayos sa huli. Alex, kailangan kong magpasalamat sa ginawa mo noong nakaraan. Pwede bang sabay tayong kumain? Tanong ni Zendaya. Tumanggo naman si Miranda. Maaari kitang interviewin habang kumakain, sabi niya. Tinignan ni Alex ang oras. Sige. Cheryl, aalis ka na ba sa trabaho? Sabay na tayo. Kailangan ko pa ng 10 minuto. Bakit hindi muna kayo mauna? Sabi ni Cheryl. Oo naman. Nagpa-reserve sila. Pumunta muna sina Alex at Zendaya para umorder ng kanilang pagkain. Since may iba na si Miranda. Tatento, pupuntahan niya si Cheryl mamaya. Hindi nagtagal, pumasok si Zendaya sa Aston Martin ni Alex. Sa sandaling iyon, si Beatrice Essex at ang kanyang mga kaibigan na hindi nakakita ng mask ay nasa parking lot ng ospital. Bigla nilang nakita si Alex kasama si Zendaya. Tingnan mo, si Zendaya. Sino ang lalaking iyon? Mask ba yon? Oh Diyos ko. Beatrice, bayaw mo yan. Kabanata 381. Bilang malaking tagahanga ng Zendaya, mas kilala ng mga taong ito si Zendaya kaysa sa mga paparazzi. Malalaman nila sa paraan ng paglalakad niya, sa tono ng boses niya at kahit isang titig kung siya talaga sa laman. Kaya naman nang dumaan si Zendaya kanina, alam nilang 4 iyon. Itong babaeng naka-face mask at nakatali ang buhok sa buwan ng kanilang idolo, si Zendaya. Kapag sila, sigurado na ang tao sa driver's seat ay si Alex Rockefeller, nagulat sila. Lalo na si Beatrice Essex na parang nakakita ng multo o nataman ng kidlat. Paano? Paano siya naging mask? Tanong ni Beatrice. Hindi, imposible talaga. Dapat may mali. Hindi siya pwedeng maging mask. Kay Beatrice dilat ang mga mata habang nakatitig kay Alex na ngayon ay kausap at tumatawa kay Zendaya.
Hindi niya talaga maisip na ang lalaking ito ang walang kwentang bayaw niya. Alam. Paano mo pa ipapaliwanag ang katotohanan na kasama niya si Zendaya? Pwede ba ang bayaw mo? Matagumpay bang nanligaw kay Zendaya? Tanong ni Mona Wise. Ito ay naging mas kitawa-tawa. Beatrice, nine-love ka talaga sa bayaw mo. Papatayin ka ba ng ate mo kung nalaman niya? Natatawang tanong ng isa sa mga kasama sa grupo. Hindi pwede. Hindi ito maaari. Ang maskara ay isang kamanghamanghang tao. Hindi ba ninyo siya nakita sa video? Personal ko itong nasaksihan noong gabing iyon. Nakapatay si Mask ng isang tao sa bawat hakbang niya. Kinuha at iligtas ako. Paano naging ganito kalakas ang walang kwentang lalaking iyon? Kung siya ay this powerful, bakit niya ako hinayaang sigawan siya buong araw? Bakit siya magpapasakop sa ang aking ina? Sigaw ni Beatrice. Ang taong ito ay kumita ng malaking pera kamakailan. I bet ginugol niya lahat para makabili ng luxury car. Para manligaw lang kay Zendaya, dagdag ni Beatrice. Nagulat din si Mona. Sumunod tayo sa kanila at tingnan natin, sabi niya. Hindi nagtagal, sinundan nila ang Aston Martin ni Alex sa isang restaurant na hindi masyadong kalayuan. Kapag tumingin sila sa taas, nakita nilang si Phoenix iyon restaurant. Ito ay Phoenix Restaurant, isa sa nangungunang 5 fine dining restaurant sa California. Isang baso ng tubig ay nagkakahalaga ng ilang daang dolyar sa restaurant na ito, sabi ni Mona, staggered. Kinagat ni Beatrice ang kanyang mga ngipin. Itong si Jerk. Para mapabilib si Zendaya, hindi lang luho ang kanyang binili. Kotse, ngunit dinala pa niya ito sa isang lugar na tulad nito. Gayunpaman, hindi man lang niya binigyan ang aking ina isang sentimo. Alam niyo ba guys? Siya ay nanatili sa aking bahay ng kalahating taon, ngunit hindi kailanman. Bumili pa tayo ng mansanas. Sirang pares lang ang binigay niya sa nanay ko noong birthday niya. Ng sapatos. Wow, ang bayaw mo talaga, medyo kuripot. Kakaiba talaga. Bakit magpapakasal ang kapatid mo sa isang tulad niya? Ngayon siya ay kahit na sinusubukang manligaw sa isang magandang Diyosa. Ano ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na gawin iyon? Nagsimulang mag-usap ang mga kaibigan ni Beatrice. Si Mona naman ay medyo nakasimangot. Beatrice, hindi ka ba nakakapagtaka? Alam mo, napakahusay ni Zendaya, hindi ba? Kailan pa siya nakakakain na may kasamang lalaki na mag-isa? Ito ang unang pagkakataon na may nangyaring kitawa-tawang tulad nito. Ang iyong bayaw ay maaaring magkaroon ng kakaibang relasyon sa kanya. Ako, para sa isa, naghihinala na siya ang lalaki. Buong araw mong iniisip, Mas. Iyon ay dahil kakasave lang ni Mas. Buhay ni Zendaya. Agad namang napatulala si Beatrice. Bilis, pasok na tayo sa loob. Mawawala tayo sa kanila kung hindi. Pagkapasok sa restaurant, nakita nila sina Alex at Zendaya na naglalakad papasok sa isang silid. Mabilis na sinundan ng iilan sa kanila sina Alex at Zendaya, umaasang makakarinig sa labas ng pinto. Sa pagkakataong iyon ay biglang bumukas ng malakas ang pinto. Nahulog silang lahat sa loob dahil masyadong mabilis ang nangyari. Ang taong nagbukas ng pinto ay si Alex mismo. On his way here, naramdaman na ni Alex na sinusundan siya. Originally siya. Naisip na maaaring ito ay isang assassin o isang taong katulad nito. Hindi niya akalain na mangyayari ito. Ang kanyang hipag na si Beatrice. Malamig niyang tinitigan si Beatrice habang inaalalayan nito ang sarili. Bakit mo ako sinusundan? Tanong ni Alex. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 382. Si Beatrice sa sex ay nahuli lalo na sa kanyang paboritong idolo sa malapit. Para sa habang wala siyang masabi. Nakilala agad ni Zendaya si Beatrice. Pagkatapos ng lahat, sariwa pa rin sa kanyang isipan ang nangyari noong gabing iyon. Gusto lang niyang malaman kung ikaw si Mas. Diretsong sabi ni Mona Wise. Para naman sa dalawa pang lalaki, wala silang ibang nagawa kundi ang titigan si Zendaya gulat mula nang makita nila siya. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Alex Rockefeller. Beatrice, bakit mo hinahanap si Mas na baka hindi naman siya sa tingin mo? Gusto mo ba talagang pakasalan siya? Namula si Beatrice. Hindi iyon. Gusto ko lang.
Gusto ko lang siyang pasalamatan ng personal sa pagliligtas ng aking buhay. Well, maling tao ang nakuha mo. Hindi ako ang mas na hinahanap mo, sabi ni Alex. Sa wakas ay bumalik sa normal si Beatrice. Siyempre, alam kong hindi ka mas. Kung ikaw siya, talon ako pababa sa lugar na ito. Ungol niya. Hindi nakaimik si Alex. Tumingin siya sa labas ng bintana. Nasa ikapitong palapag sila. Kung tumalon si Beatrice, patay na siya. Tumingon naman si Beatrice kay Zendaya. Nagbago agad ang ekspresyon ng mukha niya at siya ay kumilos bilang matamis hanggat maaari. Zendaya, fan mo ako, isa sa 3 maswerte mga tagahanga noon. Ang pangalan ko ay Beatrice. Tumingin si Zendaya kay Alex bago ito tumango. Oo, alam ko. Naaalala kita. Natutuwa akong makita kang ligtas at maayos. Ako. Gusto kong magtanong. Sino ang nakamaskara bodyguard na nagligtas sa akin? Pwede ko ba siyang makilala? Marahil maaari mong ibigay sa akin ang kanyang numero. Ako. Gusto ko siyang pasalamatan ng personal, sabi ni Lady Beatrice. Nakita ni Zendaya si Rockefeller na marahang umiling. I'm really sorry. Natatakot ako na hindi ko magawa yon para sa iyo. Ang status ng bodyguard na iyon ay sa halip kakaiba. Siya ay mula sa gobyerno ng Amerika at hindi maaaring maging ang kanyang pagkakakilanlan. Ipinahayag. Ako ay nakatali sa prinsipyo ng lihim. Gayunpaman kung magkakaroon ako ng pagkakataon, ipapahayag ko. Ang pasasalamat mo sa kanya sa ngalan mo, sabi ni Zendaya. Tila nadismaya si Beatrice matapos marinig iyon. Agad namang tumawa si Mona. Beatrice, buti na lang hindi sa'yo si Mas. Bayaw. Kung hindi, tapos ka na para sa. Maaaring magulo ang mga bagay kung nahulog ka talaga. In love sa bayaw mo. Nang marinig ito ni Zendaya, biglang nanginag ang kanyang maselang katawan ng may realization na tumama sa kanya. Siya. Kahit kailan hindi ako nag-alinlangan. Sinaman ng tingin ni Beatrice si Alex bago lumingon. Harapin si Zendaya. Zendaya, matagal nang kasal ang lalaking ito. Akin siya, bayaw. Sa katunayan, wala siyang anumang mga nagawa. Siya ay nanirahan sa aking bahay sa loob ng 10 buwan, walang ginawa kundi mag-alaga. Kung susubukan niyang ligawan ka, huwag na lang maniwala ka sa anumang sasabihin niya sa iyo. Bamuka ang bibig ni Zendaya at nagulat. Sige. Tama na, Beatrice. Pwede ka nang umalis. Itigil ang pagpapaliban sa amin. Umorder ka na ng pagkain natin. Inis na sabi ni Alex. Hindi ako makapaniwala na makapal ang balat mo para ipagpatuloy ang iyong pagkain. Wala ka ba? Anumang kamalayan sa sarili sa lahat. Si Zendaya ay isang pambansang diyosa. Isa siyang malaking celebrity worth. Hindi bababa sa $1 bilyong. Nangikil ka lang ng $20 milyong sa ibang tao at bumibili ka na ng mga luxury car at kumakain sa isang fine dining restaurant. Karamihan ng mahalaga, wala man lang mga mata si Zendaya para sa iyo. Ikaw ay isang lalaking may asawa. Hindi ba ikaw? Nahihiya. Walang galang na saway ni Beatrice kay Alex. Walang magawa si Alex, natakot siya na baka magsuka siya mamaya. Ikaw ay hindi pagkakaunawaan sa sitwasyon. Wala akong balak ligawan siya, Anya. Then anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin sa akin na mayroon kang negosyong pag-uusapan dito. Pwede. Hindi ka ba napakawalan, Gia? Sambit ni Beatrice. Umiling si Alex. Hindi na siya mapakali na magpaliwanag pa. At saka, sa mata ni na Beatrice at Clara Sex, palagi siyang talo kahit na nasa ilalim ng kanyang mga paa ang mundo. Hindi na kinaya ni Zendaya na pakinggan ito. Miss Beatrice, sana magbayad ka ng kaunti pansinin ang mga salitang binibigkas mo. Si Alex ay napakabuting kaibigan ko at hindi siya masama. Tulad ng sinasabi mo siya ay, kung wala ka ng ibang gagawin dito, mangyaring umalis at huwag istorbohin. Armil any further, tumayo siya at sinabi, ano? Agad namang nabigla si Beatrice nang marinig ito. Kay Zendaya ba talaga si Alex? Mabuting kaibigan. Kabanata 383. Nagkatinginan sina Beatrice at Sex, Mona Wise at ang kanilang mga kaibigan. Sa huli, wala silang choice kundi umalis na may malungkot na mukha.
Hindi man lang sila naglakas loob na humingi ng autograph sa kanilang idolo gaya ng normal na paraan ng mga tagahanga ay gagawin kapag sila ay nakabangga sa mga idolo. Sandali lang. Bigla silang tinawag ni Zendaya. Nakatingin si Zendaya. Beatrice. Zendaya, ano yun? Nag-aalalang tanong ni Beatrice. Miss Beatrice, I'm glad you became my fan, but more than that, sana kayanin mo. Pakitunguhan ng mabuti ang buhay at pakitunguhan ang mga tao sa paligid mo, lalo na ang iyong pamilya. Kahit nabayaw mo si Alex, hindi ko nakikitang tinatrato mo siya na parang isang pamilya na miyembro sa lahat tulad ng kung paano mo dapat. Sa tingin mo ba ay higit pa ang isang estranghero na tulad ko mahalaga sa kanya? The masked bodyguard was willing to save you because that's his character. Katangian. Kung nalaman niya na ikaw ay isang taong nagtrato ng masama sa iyong pamilya, ako sa tingin niya ay magagalit siya. Well, ito ang aking matapat na payo para sa iyo. Paulum. Sabi ni Zendaya. Umalis si Beatrice, hindi maatim. Saktong dumating din sina Cheryl Coney at Miranda Finn. Nilagpasan nila si Lady Beatrice at ang kanyang mga kaibigan. Inikat ni Beatrice ang ulo at nagkataon na nakita niya sina Cheryl at Miranda. Naglalakad papunta sa kwartong kinaroroonan ni na Alex at Zendaya. Siya na. Bulalas ni Beatrice. Naging malungkot ang ekspresyon ng mukha niya. Siya ay kahit na mas nagalit ngayon. Sino yun? Kilala mo ba siya? Tanong ni Mona. Sa wakas nakuha ko na ngayon. Alam ko kung paano nakilala ni Alex si Zendaya. Parang si Beatrice. May naisip siyang mahalagang detalye. Yung babaeng nakadilaw na pumasok sa kwarto lang ngayon ay isang doktor mula sa Premier Hospital. Siya ang apo ng California. Maalamat na Dr. James Coney. Si Alex, ang taksil, ay nakabuo na ng isang relasyon sa kanya. Tiyak na nakilala niya si Zendaya sa pamamagitan ng babaeng iyon doktor. Sa huli, isa lang siyang umaasa sa mga babae. Kung alam ng kapatid mo kung anong klaseng lalaki siya, bakit hindi niya hiniwalayan? Sino ang nakakaalam? Baka may mali sa utak niya. Umalis ang grupo ng mga tao. Matapos malaman na si Musk ay mula sa gobyerno na ang pagkakakilanlan ay nakatali sa prinsipyo ng lihim, naging lamang ang damdamin ni Beatrice para sa kanya na mas hindi na mababawi pa. Sinimulan niyang isipin si Musk bilang isang bayani na nagpoprotekta sa kanya. Bansa, isang Diyos ng militar sa panahon ng mga labanan. Ipinantasya niya ang araw na gagawin niya. Tumapit sa kanya sa isang nagniningning na baluti pagkatapos talunin ang kanyang mga kaaway sa isang labanan na puno ng apoy. Pagdating ng panahon, gagawin niya itong asawa at pakikitunguhan ng may pagmamahal at pagmamahal. Nawala sa pag-iisip si Beatrice kaya pumasok siya sa isang pinto, kinatok siya. Ulo laban dito. Hoy, Beatrice. Anong iniisip mo? Pinagpapantasyahan mo na naman ba ang mga bagay-bagay? Talagang iniisip mo pa rin ang mask? Ako. Aray, masakit. Samantala, sa silid, tumingin si Zendaya kay Alex na may kakaibang ekspresyon. Kaya, kasal ka talaga? Kipag mo ba iyon? Nag-aalala ka ba na siya? Baka may in love ka sa kanya kapag nalaman niyang ikaw si Mask. Hindi ko akalain na mahilig ka ring magchismisan, sabi ni Alex. Hindi mo ba alam na lahat ng babae mahilig magchismis? Sabi ni Zendaya. Pagpasok nila, nagulat sina Cheryl at Miranda sa usapan sa pagitan nina Alex at Zendaya. Ipinaliwanag ni Zendaya ang nangyari kanina at kung paano niya itinago ang katotohanan si Alex. Ay Mask. Si Alex ang perpektong manliligaw. Ito ay isang klasikong kaso kung paano palaging tretuhin ng isang lalaki ang kanya. Wife like his first love kahit gaano pa niya kalala ang pag-abuso sa kanya at reklamo ni Cheryl. Medyo nakaramdam ng awkward si Alex. Sige, tigilan mo na yang kausap ko. Order na tayo. Originally, nandito si Miranda para ilantad si Alex sa pagiging manloloko. Gayunpaman. Nararanasan ito ng personal kasama ang relasyon ni Alex kay Zendaya at siya. Sa wakas ay naging mas tumatanggap ng tradisyonal na gamot. Pagkatapos kumain ng kaunting pagkain, nagsimulang magsalita si Miranda sa napakahusay na Ingles. Ako lang. Nalaman na may 4 na aspeto ang tradisyonal na gamot, paningin, amoy, ang damdamin ng pasyente at pulso ng pasyente. Sa halip ng mga makina, ang kailangan mo lang ay suriin ang pulso ng pasyente.
So, ibig sabihin ba nito ay maaari mong masuri ang isang pasyente tulad ng iyon? Umanggo si Alex nang makita niyang nag-on si Miranda ng recording device. Oo, ganoon. Kaso talaga. Kung ganoon, Mr. Rockefeller, maaari mo bang suriin ang aking pulso? Tanong ni Miranda. Gustong sabihin ni Alex na masasabi niyang wala siyang sakit sa isang sulyap lang. Pero alam kung paano kasalukuyang pinaghihinala ang tradisyonal na gamot, tumanggo siya. Hindi ito problema. Asterisk tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 384. Hindi nagtagal, hinawakan ni Alex Rockefeller ang pulso ni Miranda Finn. Originally, naglalagay lang siya. Isang gawa. Pero nang hawakan niya ito, may nakita talaga siyang kakaiba. Paano nangyari? May nalaman ka ba? Tanong ni Miranda. Sigurado ka bang gusto mong sabihin ko? Kakaibang tanong ni Alex. Naisip ni Zendaya na medyo kakaiba ang tugon ni Alex. Bakit mo iiwasang sabihin? Tungkol sa kanyang kondisyong medikal. Si Miranda ay tila walang pakialam dito. Ang iyong bituka ay hindi nasa mabuting kalagayan. May gastritis ka, sabi ni Alex. Oh, tama iyan. Ngunit maraming tao ang naapektuhan ng karamdamang ito, sabi ni Miranda habang pinawagayway ang kanyang kamay. Pero sobrang dami mong seafood kagabi. Pagkatapos kumain ng halos 7 alimango at higit pa kaysa 3 cone ng ice cream, lumala pa ang kabag mo, diretsyong sabi ni Alex. Oh my God! Nasa Sia Buffet Restaurant ka rin ba talaga? Nanlaki ang mga mata ni Miranda. Bukas. Siyempre hindi. Bukod dyan, medyo may liver cyst ka rin. Pinaghirapan mo. Hepatitis A noong bata ka at gumaling ka lang sa edad na 7. Sabi ni Alex. Nagulat na naman si Miranda. Nabasa mo ba ang aking file? Ikaw. Sabi ni Alex. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagsasalita, ngunit ang susunod na tanong na gusto niyang itanong ay ganoon din. Personal. Kaya naman, lumapit siya kay Miranda at pamulong sa tenga nito. Biglang namula ang buong mukha ni Miranda at iniwas niya ang tingin ni Alex. Yung facial niya ang ekspresyon ay hindi na tulad ng dati. May binanggit si Alex. Utmost privacy sa kanya. Sa katunayan, naisip niya na walang makakaalam tungkol dito. Gayunpaman, tumpak na na-diagnose ito ni Alex. Ito pala ay mas madaling mapuko ang kanyang katawan kaysa sa ibang tao. Gabi-gabi siya. Gusto. Kung hindi, mahirap para sa kanya na makatulog. Naapektuhan na ng kondisyong ito ang iyong katawan, sabi ni Alex. May paraan ba para gamutin ito? Tanong ni Miranda. Oo, sabi ni Alex. Ang galing. Napangiti si Miranda. Ngayon ako ay tunay na naniniwala na ang alternatibong gamot ng Amerika ay kamanghamanghang. Malaki ang natutunan kong aralin ngayon. Sa sandaling bumalik ako, magsusulat ako ng isang detalyadong artikulo tungkol dito. Ngunit sa isang kondisyon. Dapat pagalingin mo ako sa sakit ko, she added. Hindi yun magiging problema. Babalik ako para makapaghanda. Mapapagaling kita sa iyong may sakit bukas. Salamat, mahal na Alex. Hindi mo na ba siya tatawaging daddy? Umawa si Zendaya. Nako, isang beses lang iyon na sinumpaan kong gagawin. Pero kung gusto mo yun, Alex, kaya kong itago. Tinatawag kitang daddy. Hindi, salamat, sabi ni Alex. Mababaliw siya kung gugustuhin niyang tawaging daddy ng isang banyagang babae. Sakto namang bumukas ang kwarto. Pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng suit na may dalang A. Bote ng red wine. Isang malaking karangalan na makasama ka rito, Miss Zendaya. Ako ang manager ng Phoenix Restaurant, Leo Adams. Gusto kong bigyan ka ng isang bote ng 1982's The Fit. Please accept this gift, sabi niya kay Zendaya. Pagkatapos noon ay nilainggan niya sina Cheryl Coney at Miranda. Sila ay parehong napakamagagandang babae. Tumawak ang ngiti niya. Walang magawang tumawa si Zendaya. Ginoo. Adams, masyado kang mabait. Pati itong bote ng alak. Mahal. Hindi ko matatanggap. Tumawa si Leo. Actually, regalo ito ni Mr. Accardo na katabi. Nalaman ni G. Accardo na narito si Miss Zendaya at espesyal na inimbitahan kanya samahan mo siya saglit. Makakapunta din ang dalawang magagandang kaibigan mo. Bahagyang kumunot ang noo ni Zendaya.
Siyempre, ayaw niyang pumunta. Naiinip si Alex. Ginoo. Adams, umalis ka na kasama ang iyong alak. Hindi natin alam kung sino si Mr. Accardo. Eh. Malamig na tumawa si Leo habang nakatitig kay Alex. Bata, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Ginoo. Si Accardo ay anak ng amo ng Valtemerico. Si Frank Accardo, babala niya. Nang marinig ni Alex ang pangalan ni Frank, kumislap ang kanyang mga mata. Ilainggan mo siyang mawala. Kabanata 385. Nanatili ang malamig na tingin ni Leo Adams kay Alex. Bata, hindi mo alam kung sino ka pinag-uusapan. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo kung hindi mo iginagalang si Mr. Accardo? Lahat ay nagagalit. Anong klaseng restaurant manager ito? Ano ang nilalaro niya? Nakikipagtitigan ba siya sa iba? Ginoo. Adams, kami ay mga customer na naririto para kumain sa iyong restaurant. Hindi mo ba naisip sobra na ba ang request na ganito? Malamig na tanong ni Zendaya. Umisi si Leo. Please Zendaya, although you're a huge celebrity, that's all you are in that densa. Wakas. Upang ilagay sa isang hindi gaanong kaaya-ayang paraan, ikaw ay isang entertainer. Ginagawa ko ito ng may kabutihan mga intensyon. Kung naiinis ka kay Mr. Accardo, ang iyong artistikong karera ay maaaring magwakas ng maaga. Wham! Nang matapos magsalita si Leo ay sinampal siya sa mukha. Si Alex ang may gawa nito. Gayunpaman, napakabilis ng galaw ni Alex kaya napaupo siya pagkatapos niyang sampelan si Leo. Si Leo, na ang mukha ay namamaga sa isang tabi, ay hindi man lang malinaw na makita kung sino sinampal siya. Gayunpaman, naisip niyang si Alex iyon. You piece of shit asterisk T. How dare you hit me? Tinakpan ni Leo ang mukha niya gamit ang isang kamay niya na galit na tumingin kay Alex. Anong problema? Sa tingin mo ba nasa panaginip ka? Tumayo si Alex sa pagkakataong ito. Mas matangkad siya kay Leo ng ilang pulgada at nakatingin sa kanya malamig. Sa sumunod na segundo ay muli niyang sinampal si Leo. Wham! Namamaga na rin ngayon ang kabilang bahagi ng mukha ni Leo, dumudugo pa nga siya sa sulok ng kanyang bibig. Naniniwala ka ba na ito ang totoong mundo ngayon? Tanong ni Alex. Namula ang mga mata ni Leo. Halos sumigaw siya para ipatawag ang mga bodyguard ng restaurant. Gayunpaman, napagtanto niyang narito siya para gawin ang utos ni G. Accardo. Kasama si G. Accardo. Sa paligid, hindi niya kailangan ang mga bodyguard ng restaurant. Tiyak na gagawin ni G. Accardo. Kayang-kaya pang talunin si Alex kaysa sa kanila. Pagaling. Malamig na sabi ni Leo. Kailanman ay hindi pa siya tinatrato ng ganito kasama sa sarili niyang restaurant. Binata, mayroon kang lakas ng loob na hilingin kay G. Accardo na mawala. Tapos ka na. Idinagdag niya. Bago tumalikod at umalis. Habang naglalakad siya palabas, may isang bote na lumipad at tumama sa kanyang tuhod. Nakasalampak si Leo sa lupa na may katok. Alisin mo ang alak niya. Ayaw namin. Kinuha ni Leo ang bote ng alak at mabilis na umalis. Ngunit hindi siya tumakas. Sa halip siya ay hahanapin at i-report pabalik kay G. Accardo. Asterisk si Richard asterisk. Ang Valtemerico ay tumatakbo sa isang kulay abo na lugar sa California. Ito ay halos katumbas ng 1,000 miles conglomerate sa mga kapangyarihan nito. Narinig ko ang CEO ng Valtemerico. Si Frank Accardo ay may isang maraming mandirigma ang nagtatrabaho para sa kanya. Parang napaka-capable niya. Alex, hindi ka ba papasok? Gulo. Nag-aalalang tanong ni Cheryl Coney. Narinig niya ang ilang bagay tungkol kay Valtemeri. Dati. Sa totoo lang, may balak si Alex na harapin si Frank. Sa huling pagkakataon na inimbestigahan niya ang aksidente sa sasakyan at ang mga taong sangkot, lahat ng mga pahiwatig ay humantong sa Frank sa huli. Gayunpaman, wala si Frank sa California. Dahil nabangga siya ni Alex. Anak, magagamit niya ang pagkakataong ito para akitin si Frank. Kahit na hindi natatakot si Alex, nag-ingat si Cheryl at ang iba pa. Cheryl, Zendaya, Miranda. Bakit hindi ka muna umalis? Mananatili ako dito at haharapin ang iba pang bagay. Ayokong madamay ka, sabi ni Alex. Marahang umiling si Zendaya. Nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin.
Paano ako makakaalis? Wala ka. Kapag nandito ka, walang dahilan para mag-alala ako. Duda ako sa batang ito. Ang presidente ng Valtamerico ay maaaring mas malakas kaysa sa mamamatay tao na iyon mula noong isang araw. Walang sinabi si Miranda Finn. Si Cheryl naman ay napadilat ng mata. Napatingin siya kay Zendaya. Hindi makapaniwala bago lumingon kay Alex. Ikaw ba si Mask mula sa konsyerto noong isang araw? Ang balita tungkol sa Mask ay nasa internet. Sa katunayan, ang ilan sa mga video streaming media. Nagsimula pang ang sumakay ang mga platform sa trending topic ng nakamaskara na bayani. Pareho. Ang disenyo ng maskara ay nabili pa nga sa mga platform ng e-commerce. Paano kaya si Sherry? Hindi alam ang tungkol sa Mask bilang isang residente ng California. Nakita na rin niya ang video ng Mask in action at laking gulat niya. Pero siya, hindi ko akalain na ang lalaking iyon ay si Alex. Walang dahilan si Alex para itago ito kay Cheryl. Umiti siya at tumango. Papansin ka ba? Sa mga ganyang chismis sa internet. Cheryl, umalis ka muna. Umiling si Cheryl. Hindi man lang siya natinag. Medyo nawala siya sa pag-iisip at walang makapagsasabi kung ano ang iniisip niya. Si Miranda naman, baka sa mga mata niya ang pananabik. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 386. Nang mapansin ni Alex Rockefeller ang gawin ni Cheryl Coney, tumigil siya sa pagsasalita at nagpatuloy sa pagkain. Maya-maya pa may malakas na sumipa sa pinto. 4 na matipunong lalaki ang hamarang. Sa pamamagitan ng pinto, mga martial artist sila. Gayunpaman, mayroon silang napakakatamtamang antas ng paglilinang. Nagsimula na silang maghiyawan. Pumasok sa kwarto. Tinuro ng isa si Zendaya. Piraso ng She*T. Binigyan ka ng pagkakataong makarating. Kilala mo si Mr. Accardo at magiging malaking pabor iyon para sa iyo. Ngunit naglakas loob kang baligtarin ito. Pababa. Sino ka sa tingin mo? Some crappy celebrity, that's what. KG. Accardo, you're no different from a struggling model, masungit niyang sabi. Putulan na natin ang kalokohan. Kukunin lang namin siya at dadalhin. Baliin ang mga binti ng lalaki at dalhin. Tapos ang iba pang babae. Mukhang may 2 pang magagandang babae. This is going to be fun, dagdag pa ng isa pang lalaki. Nanatiling tahimik si Zendaya at ang iba pang mga babae. Nang malaman niya na si Alex ay masked, hindi na natakot si Cheryl. Iniluwa ni Alex ang isang piraso ng buto ng isda at tumayo. Kayo lang ba ang pinadala nila? Walang sino man sa inyo ang may sapat na kapangyarihan para matugunan ni Zendaya ang handle na iyon, Mr. Accardo. Pumunta ka. Bumalik at magdala ng mas makapangyarihan. The asterisk man. Sino ka? Hindi siya sinagot ni Alex. Sa halip, sa bawat kamay ng tinidor at kutsara, sinaksak niya ang bawat isa sa kanila. Mga hita sa napakabilis na bilis. Pagkatapos noon ay winigayway ni Alex ang kanyang kamay. Ang 4 na matipunong lalaki ay pinaalis sa silid. Ituloy na natin ang pagkain. Sabi ni Alex. Ang magagandang mata ni Zendaya ay hindi nasa Syra. Nakita niya ang mga taong tinuturuan ng mga aralin. Madalas ganito. Ang bagay ay napakakaunting mga tao ang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Ungang. Alam ng batang presidente ng Valtamerico na siya si Zendaya at pangatlo rin. Anak ng pamilya ni Stormer ng Michigan, malamang na hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob hilingin sa kanya na makipagkita sa kanya. Iinom ako sa'yo. Itinaas ni Zendaya ang kanyang baso. Salamat. Itinaas ni Alex ang baso bilang ganti. Ang mga mata ni Miranda Finn ay kumikinang. Hindi niya napigilan ang kanyang excitement. Daddy, gusto ko. Para matuto ka ng martial arts, she said. Pinisil ni Alex ang alak na ininom niya sa buong mukha ni Miranda. Oh my God! Nakuha mo sa buong mukha ko. Nanlamig ang ekspresyon ni Miranda. Ito ay medyo isang tanawin. Nag-spray lang ng alcohol si Alex sa mukha niya, wala nang iba. Gayunpaman, ang alcohol ay mayroon din. Nakakuha din ng napakaraming pagkain sa mesa. Malamang hindi nila makakain ang pagkain. Wala na. Sa katabi, 4 na martial artist ang nakapyang pabalik sa kwarto habang nakayuko ang mga hita. Dumudugo.
May 8 tao sa silid at isang binata ang nakaupo sa yulunan ng mesa. Nakasuot siya ng mukhang mamahaling kasuotan at mayabang ang mukha. Siya ang batang presidente ng Baltimerico. At anak ni Frank Accardo, Heath Accardo. Isang babae ang umupo sa tabi niya. Kung makikita siya ni Alex, magugulat siya. Iyon ay dahil ang babaeng ito ay dati niyang nobya, si Chloe Marionette. Noong nakaraan, nagkaroon siya ng syphilis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakalapit siya kay Heath. Nasaan siya? Tanong ni Heath. Napakunot ang noo ni Heath nang makita niya ang estado na kinaroroonan ng 4 niyang bodyguard. Ginoo. Accardo, paumanhin para sa aming kawalan ng kakayahan. Basura. Ni hindi mo ako madadalhan ng babae. Ano ang silbi ng pag-iingat sa iyo? Binato sila ni Heath ng isang bote ng alak. Silang 4 ay hindi man lang naglakas loob na iwasan ito. Ginoo. Accardo, dahan-dahan lang. Masakit sa katawan ng magalit, sabi ni Chloe habang may dalang A. Baso ng alak sa bibig ni Heath nang mapanukso. Agad siyang niyakap ni Heath at hinalikan noong buwan. Sa pagkakataong iyon, may nakatayong lalaki. Pataas. Napaka-espesyal ng aura niya sa kanya. Heath, hayaan mong dalhin ko siya sa iyo. Umiti si Heath. Salamat, Ginoong Kitagawa, sabi niya. Kabanata 387. Si Mr. Kitagawa ay nasa unang bahagi ng edad na 30s, isang kalmado at nakolektang tao mula sa Japan na bihira. Nagsalita ng higit sa ilang salita. Alam ni Heath Accardo na si G. Kitagawa ay isang napakalakas na mandirigma. Ang ama ni Heath, si Frank Accardo, ay kinuha siya para lumahok sa fighting competition ng SCBA na aabutin. Lugar sa kalahating buwan. Ang pagkain na ito ay paraan ni Heath sa pagtanggap kay Mr. Kitagawa. Dahil wala si Frank. California, hiniling niya kay Heath na kumatawan sa kanya sa halip. Napakalaking bagay na ginawa ni Mr. Kusang humakbang si Kitagawa. Nais din makita ni Heath kung gaano kahusay itong Japanese fighter na binanggit ng kanyang ama. Itong celebrity na ito, napakataas ng tingin ni Zendaya sa kanyang sarili. Hindi lang siya. Hindi nirerespeto si Mr. Adams pero hindi rin niya ako nirerespeto, tumayo si Heath at sinabi niya natatawa. Nasa kwarto din si Leo Adams. Namumula at namamaga ang mukha niya. Eksakto. Pero si Zendaya, hindi talaga marami ang sinabi. Sa halip, masyadong mayabang ang lalaking kasama niyang kumakain. Nang banggitin ko ang pangalan ng iyong ama, si G. Accardo, kumilos siya na parang hindi niya narinig. Sa kanya, iniling pa niya na mawala ka. May death wish siya, nakangusong sabi ni Heath. Mayroong 2 pang babae kasama si Zendaya, pareho silang napakaganda. Isa pa silang Persian. Sabi ni Leo. Lalong natuwa si Heath nang marinig niya ito. Ginoo. Adams, sabi mo pambihira sila. Paano naman ako? Maganda ba ako? Chloe. Tanong ni Marionette sa matamis na boses. Si Miss Marionette maganda rin talaga. Kung kailangan kong hulaan, sasabihin kong malamang na ikaw ay isang inapo ni Cleopatra na may maharlikang dugo na dumadaloy sa iyong mga ugat. Mabilis na sabi ni Leo. Gayunpaman sa kanyang puso, iba ang iniisip niya. Kung ikukumpara sa kanila, wala ka. Higit sa karaniwan. Malamang na mas asterispir ka lang sa kanila. Agad namang tumawa si Chloe. Lumapit si Heath at hinawakan ang katawan ni Chloe ng ilang beses. Ginoo. Kitagawa, sasama ako. Kasama mo para makita kung sinong tanga ang gumawa nito. Mamaya, bibigyan ka ng babaeng Persian ng mainit. Welcome, sabi niya. Tumawa ng malakas si Ginoong Kitagawa. Masyado siyang natukso. Sa Japan, mayroon din siyang karangyan na napapaligiran ng magagandang babae. Kaya siya ay hindi estranghero sa mga bagay na tulad nito. Hindi nagtagal ang grupo ng mga tao, sina Heath, Mr. Kitagawa, Chloe, Leo at 3 pa. Mga subordinate nagsimulang pumunta sa silid ni Alex Rockefeller. Naiiwang bukas ang pinto Alex at ang iba ay naghihintay sa kanila. Nang makita ni Heath at ng iba pang mga lalaki ang magagandang babae sa silid, ang kanilang mga mata kumikinang at hindi sila makatingin. Si Mr. Kitagawa, na mukhang mabagsik kanina, ay nagsimulang ngumiti ng misteryoso. Si Chloe lang ang bahagyang natigilan nang makita si Cheryl Coney. Kailan? She saw Alex, she was thoroughly shocked. Alex.
Hindi ako makapaniwala na ikaw yun. Ikaw ba ang isa na tumama kay G. Adams at sa mga kampa ni G. Accardo. May death wish ka ba? Chloe, mahal, kilala mo ba siya? Inikat ni Heath ang kanyang braso sa baywang ni Chloe at nagtanong. Natagpuan nito ni Alex na kakaiba. Tila may kakayahan si Chloe na manligaw ng iba't ibang uri ng lalaki ngunit wala sa kanila ay mabubuting tao. Sa katunayan, ang mga ibon ng isang balahibo ay nagsasama-sama. Talo siya na umaasa sa ibang babae. Ang tanging ginagawa niya ay paghuhugas ng paa ng kanyang biyenan sa bahay. Mapapanatili lamang niya ang kanyang kabuhayan sa pamamagitan ng pagsuso sa kanyang biyenan. Ako. Ayoko na makilala ang mga taong ganito, naiinis na sabi ni Chloe. Si Alex ay hindi nakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang pandiwang pag-atake. Chloe, gumaling ka na ba sa syphilis? Tanong ni Alex. Agad na na-trigger si Chloe nang marinig niya ito. Sino ang may syphilis? Kung. Kahit sino, malamang ikaw ang may syphilis. Umiling si Alex. Ako ay isang doktor. Tsaka ang sensitive ng ilong ko. Naamoy ko iyon bulok na bango mula sa milya-milya ang layo. Last time, sinabi ko sa'yo na may mutated ka. Kaso ng syphilis. Napakahirap gamutin. Sinabi ko rin na huwag kang lalabas at manakit ng iba mga tao ngunit hindi mo ako pinakinggan. Habang nagsasalita si Alex, naaawa niyang sinulyapan si Heath. Nagulat si Heath. Iyon ay dahil bigla niyang naalala ang pakiramdam ng bahagyang pangangati nang pumunta siya sa banyo. Kayon. Wham! Malakas na sinampal ni Heath si Chloe sa mukha. Be asterisk. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw ay may sakit? Bumagsak si Chloe sa lupa habang nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Ginoo. Accardo, hindi ako. May sakit. Ginawa niya ito. Kino-frame niya ako. Alex Rockefeller, ang kulit mo. Mamamatay ka sa kakilakilabot. Kamatayan. Sandaling sumulyap si Alex sa kanya. Dapat siguro alagaan mo ang sarili mo. Ang iyong sariling buhay ay nasa panganib. Iniisip ko kung nagkamali ba ako nang nakita. Baka may HIV ka pa. Nagulat si Chloe na hindi nakapagsalita. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 388. Nagulat din si Heath Accardo at gusto niyang sampelan muli si Chloe Marionette. Gayunpaman pinigilan niya ang sarili bago niya ito ginawa sa halip, sinipa niya ito gamit ang paa. Be asterisk ka. Kung magkahiv ako dahil sa iyo, papatayin kita at ang pamilya mo. Sinipa ng malakas si Chloe kaya nabugbog at namamaga ang mukha habang ilong. Nagsimulang damyugo ng husto. Ang lahat ay takot na mahawan kaya mabilis sila ay lumayo sa kanya. Sa huli, tumakbo palabas ng kwarto si Chloe na umiiyak. Bago siya umalis siya. Galit na tumingin kay Alex Rockefeller. Walang pakialam si Alex. Nilainggan niya si Heath. Ikaw ba si Mr. Accardo? Anak ni Frank Accardo. Nasaan ang iyong ama? Tanong ni Alex. Nagalit agad si Heath. Sino ka? How dare you speak of my father's name? Bata, bakit hindi ka pa nakakaluhod? Ito si G. Accardo. You're speaking to, tuwang-tuwang dagdag ni Leo. Nang matapos si Leo sa kanyang pangungusap, isang silver light ang kumislap. Maya-maya pa ay sumigaw ng malakas si Leo bago bumagsak sa lupa. May tinidor pala na tumusok sa kanyang hita. Umabot ito sa kanyang buto at ito. Nasaktan ng lubos. Ilang sandali ang nakalipas, pinitik ni Alex ang kanyang daliri upang isyut ang tinidor sa hita ni Leo. Ginoo. Accardo, manatili ka rito. Lahat ng iba na walang kinalaman dito, lumabas ka. Mahina kong sabi ni Alex. Tuwang-tuwa si Miranda Finn habang pinapanood niya ang eksenang ito. Kung walang ibang mga tao sa paligid, sinisigawan sana niya ang pangalan ng bida ng Condor Heroes siya. Mahilig manood ng drama series. Sa kanyang mga mata kahit sinong lalaki na malakas sa martial arts ay parang bida sa drama series at tatawagan niya silang daddy. Nakakabaliw. Galit na sigaw ni Heath. Ginoo. Kitagawa, it's your turn. Nilainggan niya si Mr. Kitagawa. Isang Hapones. Natigilan si Alex. Noon lang niya napansin na si G. Kitagawa nga pala ay medyo iba. Ninja ka ba? Tanong ni Alex.
Malamig na napangiti si Ginoong Kitagawa. Siyempre, hindi ako ninja. Ako ay isang sinaunang. Hindi mapakali si Alex na pakinggan ang kanyang pagpapakilala. Pagwala. Kung si Mr. Kitagawa ay isang ninja, medyo interesado si Alex. Ngunit dahil hindi siya, ayaw ni Alex na manatili siya. Kunin mo ito. Galit na sigaw ni Ginoong Kitagawa habang sinuntok si Alex. Si G. Kitagawa ay isang dalubhasa sa martial arts na nag-aral ng isang sinaunang anyo ng Japanese martial. Sining na kilala bilang Katori Shinto Stream. Ang kanyang antas ng paglilinang ay napakalapit sa mistep. Tango. Ganito rin kung paano niya nahuli ang mga mata ni Frank Accardo at kung bakit sinasadya ni Frank. Inimbitahan siya mula sa Japan. Malamig na tumingin si Heath sa panghahamak. Mas pinapansin niya si Zendaya at ang ibang magagandang babae. Sa sandaling iyon, hinaampas din ni Alex ang kanyang kamao na bangga sa kamao ni Ginoong Kitagawa. Sa sumunod na segundo, maririnig ang tunog ng mga buto mula kay Mr. Kitagawa. Braso at isang sirang buto ang tumusok sa kanyang balat. Ito ay isang lubhang kakilakilabot na eksena. Masakit na sumigaw si Ginoong Kitagawa habang pinalipad siya palabas ng silid. Natigilan ang mga mag-aaral ni Heath sa gulat. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na si Ginoong Kitagawa ay napakalakas. Kaya paano siya naging kasing mahina ng pool? Chloe Marionette, bakla ka. Bakit mo nasabing taonan siya na umaasa? Babae. I face a loser, then what am I? Galit na naisip ni Heath sa sarili. Lahat kayong lumabas. Kinawayan ni Alex ang kanyang kamay at nagdulot ng pagsabog gamit ang kanyang chi energy. Ang natitirang mga tao ay pawang tumilapon palabas ng silid. Nasaan ang iyong ama? Tumingin si Alex kay Heath at muling nagtanong. Masama ang ekspresyon ng mukha ni Heath. For some reason, gusto niyang lumuhod. Kay kilala mo ba ang tatay ko? Nauutal niyang sabi. Kabanata 389. Natagpuan ito ni Zendaya at Cheryl Coney na parehong kakaiba. Bakit tinanong ni Alex Rockefeller si Heath? Accardo tungkol sa kanyang ama ng 2 beses. May nangyari ba sa pagitan ni Alex at Frank Accardo? Gayunpaman, umiling si Alex. Hindi ko kilala ang iyong ama, ngunit ang iyong ama ay may utang sa akin. Pagpapaliwanag. Nabalitaan ko na ang iyong ama ay naghanap ng mga dalubhasang mandirigma. Bumalik na ba siya para? Nagulat talaga si Heath sa narinig. Kung alam man ni Alex ang tungkol sa gayong palihim na impormasyon, tiyak na higit pa nakakasalubong ang mga mata. Hindi maaaring si Alex ang talo na inilarawan sa kanya ni Chloe Marionette. Ulasa sa paraan na madaling binali ni Alex ang mga buto ni Mr. Kitagawa, alam ni Heath na si Alex ay isang nakatago. Boss-like figure, si Alex ay tiyak na hindi isang taong kayang bubuluhin. Si Heath ay isang lalaki lamang na naglagay ng isang matigas na pagkilos. Alam niyang hindi niya matatalo si Alex. Kung sinubukan niya, para lumaban, ilalagay lang niya sa panganib ang kanyang buhay. Kaya naman, agad na yumuko si Heath at lumuhod sa lupa. Sir, pasensya na po. Pagiging ignorante. Deserve kong mamatay. Napatingin si Alex kay Heath. Oh. Bakit kailangan mong mamatay? Natigilan si Heath. Agad niyang sinampal ang sarili. Sir, babae po si Zendaya. Interesado ka. Dapat hindi ko na sinubukang pumagitna sa inyong dalawa. Karapat-dapat ako mamatay. Hindi nagsalita si Alex. Patuloy na sinampal ni Heath ang sarili. Hindi ko dapat pinakiusapan si Leo Adams at ang mga kampon ko na istorbohin ang pagkain ninyo, sir. Ako. Karapat-dapat na mamatay. Iniling ko pa kay Ginoong Kitagawa na labanan ka. I deserve to die, dagdag ni Heath. Si Heath ay isang matalinong tao. Alam niya na dapat siyang kumilos na parang duwag kung siya hindi niya matalo ang kanyang kalaban. Kung hindi, imposibleng mabuhay ng matagal. Mga lugar tulad ng Underworld. Umiling si Alex. Hindi siya nakaimik nang makita niyang namamaga ang mukha ni Heath, sinasampal ang sarili. Siguradong alam mo kung kailan ka susuko. Ang iyong ama ay itinuturing na isang maimpluwensyang tao sa Underworld ng California. Hindi ko akalain na magiging duwag ka. Sige, tama na. Kumingi ng tawad kay Zendaya at mawala ka. Pakiramdam ni Heath ay parang nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay.
Agad niyang hinampas ang kanyang noo sa lupa sa harap ni Zendaya ng ilang beses bago gumapang palabas ng silid. Nagulat si Zendaya. Siya ba talaga ang batang presidente ng Valtamerico? Hindi nakatiis na panoorin ito ni Cheryl Coney. Siya ay isang mapang-api sa mahihina ngunit isang duwag sa mga palakas. Siya rin. Spineless. Alex, may nangyari ba sa inyo ni Frank Accardo? Tanong ni Cheryl pagkatapos nun. Umiling si Alex. Hindi pa ako sigurado. Ngunit huwag nating pag-usapan ang mga magulo na bagay tulad ng ito. Tapos na kaming kumain. Let's go, sabi niya. Bumalik si Cheryl sa ospital. Si Miranda Finn ay nakatingin kay Alex sa isang kakaibang paraan ngunit mayroon siyang iba pang bagay na dapat asikasuhin ng hapon. Kaya naman mabilis din siyang umalis. Gayunpaman bago siya umalis gumawa siya ng appointment kinaumagahan kay Alex para pagalingin ang kanyang lihim na karamdaman. Si Zendaya ay pumasok muli sa Aston Martin ni Alex. Ginoo. Rockefeller, wala pa rin akong maayos salamat sa pagligtas sa buhay ko sa concert noong isang araw. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Anong gusto mo? Ikanaway ni Alex ang kanyang kamay. Hindi naman kailangan iyon. Ito ay orihinal na isang deal sa pagitan ni Anna. Kami pa rin ni Coleman kaya huwag kang mag-alala tungkol dito. Hindi iyon gagawin. Iyon ay dalawang ganap na magkaibang bagay. Ang katotohanan na iniligtas mo ako. Life is something between you and me, giit ni Zendaya. Nakaramdam ng problema si Alex. Ano ang dapat nating gawin? Bakit hindi mo ibigay sa akin ang katawan mo? Sabi ni Alex. Ikaw. Agad namang namula si Zendaya sa kahihiyan. Palaging ipinaramdam sa kanya ni Alex na hindi siya natutokso sa kagandahan. Kahit nung nakita niya kung gaano siya kaganda parang hindi siya naapektuhan. Sa totoo lang naramdaman pa rin ni Zendaya medyo bigo sa loob. Masyado ba siyang hindi kaakit-akit na wala man lang siyang naramdaman? Ngunit nang marinig niya itong nagmumungkahi na dapat niyang i-highlight sa kanya ang kanyang katawan, ang kanyang impresyon. Sa kanya nagbago. Ang mga babae ay talagang magkasalungat na nilalang. Nagbibiro lang ako. Seryoso ka ba sa akin? May asawa na ako. Kahit pumayag ka, hindi ko gagawin. Lakas ng loob na tanggapin ito. Tumawa ng malakas si Alex. Gayunpaman, napakahusay mong kumanta. Kung gusto mo talaga akong pasalamatan, bakit hindi mo ako kantahan ng kanta? Dagdag ni Alex. Kanta lang. Naningkit ang mga mata ni Zendaya. Masyadong madali ito. Oo. Kumanta ka sa puso mo, sabi ni Alex. Sige. Pangako, sabi ni Zendaya. Lumingon sa kanya si Zendaya. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso niya. Ito ang una oras na kumanta siya para sa isang lalaki ng pribado. Ibang-iba ang pakiramdam. Nagtagal si Zendaya. Ihanda ang sarili. Well then, I'll sing a song na hindi pa pinapalabas. Walang pa itong pangalanan kaya tawagin na lang natin itong walang pangalan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 300 na po. Hayaan ang damdamin ng pananabik na maglakbay sa paglipas ng panahon, hayaan ang mga alaala ng nakaraan. Buhay na sumasakit sa puso ng mga nagmamahalan, tiyak yayakapin din ninyo ang bawat isa. Ang lakas ng iba. Sa sandaling nagsimula ang kanta, naramdaman ni Alex Rockefeller ang isang taginting sa kanyang isipan. At ang sobrang nakakahawang mental na kapangyarihan ay tila naglakbay mula sa kanyang katawan patungo sa kanyang katawan. Sa isang biglang nakaramdam ng kakaibang sensasyon si Alex. Parang nararamdaman niya ang saya, galit at kalungkutan. Ang pinakamahalaga, ang kanyang sariling espiritual na kapangyarihan ay kakaibang na-activate din noon. Sa hindi malamang dahilan, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay umabot tulad ng isang galame, nagnanais na makakuha mas malapit sa mental power ni Zendaya. Sa sandaling iyon, naging mahiwaga ang eksena. Parang nagkaroon ng chemical reaction. Nang dumampi ang espiritual na kapangyarihan ni Alex sa kanya, biglang nagsanib ang dalawa. Kumakanta pa rin si Zendaya at parang pumasok sa kakaibang ulirat ang kanyang kanta naging mas nakakahawa. Maging siya ay napaiyak sa sarili niyang pagkanta. Parang may pinagdadaanan siyang alaala ng isang nakaraang buhay, pagsasabuhay ng mga liriko ng kanyang kanta at ang kaluluwa ni Alex ay sumasalamin sa kanya.
Sa isang punto, ang dalawa sa kanila ay nakatitig ng malalim sa mata ng isa't isa habang sila niyakap ang isa't isa. Nagpatuloy ito hanggang katok-katok. May kumatok sa bintana ng Aston Martin na ikinagulat ng dalawa pabalik sa kanila. Pandama. Nang makita nina Alex at Zendaya ang kanilang mga sarili na magkayakap na may luha sa kanilang mga mata, napatulala silang dalawa. Mabilis nilang binitawan ang isa't isa. Hoy, aalis ba kayo o hindi? Isang matandang lalaki ang kumakatok sa bintana. Nakasuot siya ng pulang band sa kanyang braso. Nandoon siya para mangolekta ng parking fee. Nang sumakay sina Alex at Zendaya sa sasakyan, hindi sila umalis ng matagal. Iyon ang dahilan kung bakit. Lumapit ang lalaki para ihatid sila. Oo, aalis na kami agad. Mabilis na pinaandar ni Alex ang makina. Hoy, hindi ka pa nakakabayad. 2 oras na ang nakalipas. Iyon ay magiging $12. Nagbabayad ka ba? May cash o e-wallet? E-wallet. Tumawa ng mahina si Zendaya nang makita kung gaano katerante si Alex. Nang maisip niya ang sandaling ang kanilang mga kaluluwa ay sumasalamin sa isa't isa, si Zendaya talaga. Nakaramdam ng pagkagulat. Parang naging parte na talaga ng alaala niya ang mood ng kanta na may past life talaga siya na hinahanap niya ang kanyang kasintahan sa buhay na ito. Ang kasalukuyang isa at ang kanyang kasintahan ay nagkataong siya, si Alex Rockefeller. Isang binhi ang tahimik na umusbong sa kanyang puso. Samantala, agad namang nahuli ni Heath Accardo si Chloe Marionette na tumakas. Kanina, nais niyang malaman ang higit pa tungkol sa background ni Alex. Bang! Alibang-bang! Nasipa si Chloe sa lupa at halos mabali ang kanyang tadyang. Sobrang sakit nun. Buo ang kanyang mga luha at uhog sa kanyang mukha. Ginoo. Accardo, itigil mo na ang pananakit sa akin. Nakikiusap ako, huwag mo na akong sampilan. Napaluhod si Chloe. Naisip niya kung gaano sila kalapit ni Heath. Kagabi. At ngayon ay sinuntok at sinisipa siya. Ngunit hindi niya kinasusuklaman si Heath. Sa halip, kinaiinisan niya si Alex, sinisisi niya ang lahat ng nangyari sa kanya. The asterisk man it. The asterisk tick, tinatanong kita. Sino ba talaga ang Rockefeller na iyon? Tanong ni Heath. Alex Rockefeller. Siya. Kaibigan ko siya sa kolehiyo. Ex-girlfriend niya ako. Siya ang anak ng tagapagtatag ng Rockefeller Group, si William Rockefeller. Nang maglaon, nanirahan siya sa pamilyang Essex bilang isang yaya at umaasa siya sa mga babae para mabuhay. Ang kanyang ina, si Brittany Rockefeller, kamakailan ay naka-recover mula sa isang coma. Agad na natapon ni Chloe ang sitaw. Matapos marinig ito, sinipa ni Heath si Chloe ng napakalakas kaya tumalsik ito ng dugo. The asterisk man. Ikaw ba? Akala ko ba tanga ako? Paano mabali ng isang talunan ang kamay ni G? Kitigawa. Agad na tinawagan ni Heath si Frank Accardo sa telepono. Tay, nabali ang braso ni Ginoong Kitigawa. Ang anak ni William Rockefeller, si Alex Rockefeller. Siya ang may gawa nito. Parang kilala ka niya at gusto niya daw ng paliwanag. Pula sa iyo. May tunog ng thud mula sa kabilang dulo ng tawag, parang nahulog ang telepono. Sa lupa.